Hindi pa ako nakakita ng babaeng ganito. Dahil lang sa hindi siya pinansin ng lalaki pagbaba niya ng sasakyan at nagkunwaring hindi siya kilala, hinubad niya ang takong ng sapatos niya para ipupok sa sasakyan. Hindi na nakatiis si Han Tae-o kaya lumapit siya at hinawakan ang kamay niya. Pero hindi siya nagalit, bagkus ay lumuhod siya at sinuotan siya ng sapatos. Ano pa bang magagawa niya? Anak siya ng amo niya. Uwi na ako. Sasabihin ko sa mga magulang ko na gusto kitang pakasalan, Han Tae-o. Dahil sa isang espesyal na dahilan, lumipat si Han Tae-o sa Maru County. Sa Maru County, may isang conglomerate na nasa top 1-0 sa buong bansa. Ang ikatlong anak ng 50 ng kumpanya ay si Kang In-ha, na isang anak sa labas at hindi pinapahalagahan. Pagkatapos niyang manirahan, si Han Tae-o ay naghahanap ng part-time job nang aksidente niyang makita si Kang In-ha na nagnanakaw sa isang convenience store. Sa katunayan, nakita rin siya ng may-ari, ngunit dahil sa kapangyarihan ng Kia Group, hindi na lang siya umimik. Dahil sa dalawang taong nagkunwaring walang nakita, hindi komportable si Kang In-ha. Sinadya niyang magnakaw sa tindahan ng prutas ng matandang babae habang dumadaan si Han Tae-o. Pagkatapos ay hinamon niya si Han Tae-o, sinabing huwag makialam. Dahil bagong lipat lang si Han Tae-o sa Maru County, pinili na lang niyang magtimpi kahit pa hindi siya masaya. Ngunit hindi siya tinantanan ni Kang In-ha. Sinadya niya itong harangin at maghanap ng gulo. Ngunit sinabi sa kanya ni Han Tae-o na ang totoo ay nakita na siya ng biktima ng pagnanakaw. Ngunit bakit wala silang ginawa? Iyon ay dahil itinuturing nila si Kang In-ha na parang invisible. Nagalit si Kang In-ha nang marinig niya iyon. Agad niyang pinigilan si Han Tae-o na umalis. Sa katunayan, naiintindihan ni Han Tae-o na ginagawa iyon ni Kang In-ha para mapansin siya. Kaya pinayuhan niya si Kang In-ha na magnakaw na lang ng mas malaking bagay at huwag na lang ang maliliit na negosyante. Ang mga salitang ito ay tumama sa kahinaan ni Kang In-ha. Ngunit kasabay nito, hinikayat din nito ang pagnanasa niya sa mga hamon. Kinabukasan, nagsimula na ang school year sa Maju High School. Sa kasamaang palad, napunta si Han Tae-o sa klase ni Kang In-ha. Ngayon ay masaya na si Kang In-ha dahil maaari na niyang apihin si Han Tae-o anumang oras. Nang inakala ng lahat na palalampasin na lang iyon ni Han Tae-o, kinuha niya ang kanyang plato at galit na inihampas sa harap ni Kang In-ha. Nang sumunod ay inihampas niya ang kanyang paa para patumbahin si Kang In-ha. Sa isang iglap, nagsimula silang maglaban. Sa katunayan, si Kang In-ha ay dumaan sa profesional na pagsasanay, kaya niya kayang talunin si Han Tae-o kung gusto niya. Sa kabutihang palad, dumating sa oras ang dian ng edukasyon kaya naawat ang labanan. Pagkatapos, si Kang In-ha, na dapat ay naparusahan, ay ginamit ang koneksyon ng kanyang pamilya para umalis sa opisina. Sa gabi, habang pauwi na si Han Tae-o, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkatapos ay kumaripas siya ng takbo papunta sa templo. Sa katunayan, ang Maru County pala ay ang bayan ng kanyang ina. Inay, takbo. Nang gabing iyon, inihatid ni Han Tae-o ang kanyang ina sa bus, at kahit masakit sa kalooban niya, wala siyang magawa kundi gawin ito. Lumabas na ang tumawag ay ang ama ni Han Tae-o na nasa kulungan. Ipinahanap niya sa kanyang mga tauhan ang ina ni Han Tae-o dahil mayroon daw silang kailangang ayusin. Habang pauwi, dumaan si Han Tae-o sa isang boxing giveaway at aksidente niyang nakita si Kang In-ha. Hinamon siya ni Kang In-ha, mag-aaral ka ba dito para bugbugin ako? Ngunit sa halip, walang emosyon na tinanong ni Han Tae-o, may tinuturo ba silang pumatay ng tao sa boxing gift? Naging interesado si Kang In-ha, kaya nagpasya siyang turuan si Han Tae-o kung paano lumaban ng libre. Ngunit bago iyon, kailangan niya munang talunin si Kang In-ha. Sunod-sunod na sumasalpok ang mga suntok ni Kang In-ha kay Han Tae-o, at sa isang iglap, naging one-sided ang laban. Ngunit sa mismong sandaling ito, biglang nakita ni Han Tae-o si Kang In-ha na nagiging anyo ng kanyang ama na nasa kulungan. Ang kanyang ama ay naging marahas sa kanyang ina at sinaktan din siya noong bata pa siya. Lahat ng mga alaala na iyon ay sumagi sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ng kahihiyan, pagkamuhi at galit ang nagpadilim sa isipan ni Han Tae-o. Sa isang iglap, naitumba niya si Kang In-ha sa sahig at walang tigil na sinuntok ang ulo nito. Halos mapatay na niya ito. Sa kabutihang palad, bumalik siya sa kanyang katinuan pagkatapos ng ilang sandali. Sa huli, dahil sa galit na ito, nakuha ni Han Tae-o ang pagkilala ni Kang In-ha. Ngunit ang dalawang ito ay parang mga bata na ayaw aminin na magkaibigan sila. Kinabukasan, hindi alam kung saan nakuha ni Heo Beong-sung ang balita na ang ama ni Han Tae-o ay pumatay sa kanyang ina na nangangahulugang si Han Tae-o ay anak ng isang mamamatay tao. Natakot ang mga kaklase niya, ngunit kalmado namang tinanong ni Kang In-ha si Beong-sung na tinatawanan siya, anak ka rin ba sa labas? Sa labas, ginagamit niya ang kanyang pagkakakilanlan para ilipat ang atensyon ng lahat. Ngunit ang totoo ay ginagawa niya iyon para protektahan si Han Tae-o. Hindi inakala ni Kang Tae-o na hindi siya magiging nagpapasalamat at sinabi pa na wala siyang pakialam tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa rooftop. Sinabi ni Han Tae-o na ang lalaking iyon ay hindi niya tunay na ama. Nagpanggap na patay ang kanyang ina, kaya napakulong ang kanyang stepfather. Nang marinig iyon ni Kang In-ha, hindi siya naging interesado. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Han Tae-o na magkaibigan sila, o sa madaling sabi, magkasabwat. Hindi niya matanggap na mapabilang siya sa mababang uri ng tao, kaya kailangan niyang gamitin si Kang In-ha bilang tulay para makarating sa mataas na lipunan. Tungkol sa kapalit, sinabi ni Han Tae-o na tutuparin niya ang gusto ni Kang In-ha. Hindi maintindihan ni Kang In-ha kung saan nakuha ni Han Tae-o ang lakas ng loob para sabihin iyon. Sinabi ni Han Tae-o na ang kanyang wigi ay nasa top 0.01% ng bansa, kaya hayaan na lang siyang gumawa ng mga plano sa hinaharap. Isang daga ang nais na akayin ang isang lalaking mayaman na nabubuhay sa karangyaan. Pareho silang nagkagusto sa isang babae, ngunit hindi nila inasahan na ang ambisyon ng babae ay kasinlaki rin ng ambisyon ng daga.
Pagkatapos magkasama ni Han Tae-o at Kang In-ha, pareho silang nakapasok sa kolehiyo. Palaging binibigyan ni Han Tae-o ng atensyon ang babae sa tapat ng kanyang apartment. Madalas niyang ginagawang DC ang mga materyales sa pag-aaral at ibinibigay kay Kang In-ha. Si Kang In-ha naman ang maghahanap ng isang mayayamang pamilya na nangangailangan ng tutor para kay Han Tae-o. Sa madaling salita, gusto niyang makipag-ugnayan at sa pagkakataong ito, ang target ay ang half-sister ni Kang In-ha. Sa kabilang dako, nagpa siya ang chairman Kang na magtatag ng isang future strategy department, ngunit hindi pa rin niya alam kung sino ang mamamahala dito. Sa araw na iyon, tinawag ng propesor si Han Tae-o sa opisina para pag-usapan ang kanyang thesis. Tinanggap ng propesor ang mungkahi mula sa Kang-o Group at ang mungkahing ito ay tugma sa isang bahagi ng kanyang thesis. Ang totoo, nasa plano na ni Han Tae-o ang lahat. Nahulaan niya na kung gusto ng chairman na mamuhunan sa iba't ibang larangan, kailangan niyang magtatag ng isang bagong opisina. Nag-aatubiling sinabi ng propesor na nais niyang bilhin ang nilalaman ng thesis. Alam ni Han Tae-o na ang propesor ay ang taong tumutulong sa Kang-o Group na maghanap ng mga talento. Gaya ng inaasahan, pagkaalis niya, tinawagan ng propesor ang isang misteryosong tao at sinabi na si Han Tae-o ay tiyak na isang bagong pwersa. Ang misteryosong taong iyon ay walang iba kundi ang anak ng chairman na si Kang Seong-ju. Pagkaalis niya sa opisina, nakita ni Han Tae-o ang babaeng nakatira sa tapat ng kanyang bahay. Ngunit hindi pa rin siya lumapit para batiin siya. Gayunpaman, ang babae ay kusang nagtanong, bakit ka nagkukunwaring hindi mo ako kilala? Magkapit-bahay at magkaklase sila sa parehong major, kaya sigurado si Han Tae-o kung sino siya. Ako si Haewon. Tanghali, habang kumakain si Han Tae-o at Kang In-ha sa cafeteria, nakita niya si Haewon at hindi niya maiwasang tignan ito ng matagal. Nakita ito ni Kang In-ha, kaya tiningnan niya rin ang direksyon nito at nahulaan na gusto ni Han Tae-o si Haewon. Hindi inaasahan na si Han Tae-o, na karaniwang malamig, ay nahiya at umalis agad sa cafeteria. Nang makita ang hitsura ni Haewon, naramdaman ni Kang In-ha na si Han Tae-o ay medyo interesante. Nang gabing iyon, pumunta si Han Tae-o sa lugar kung saan niya tuturuan ang batang babae. Ang tuturuan pala niya ay ang anak ng chairman na si Kang Hee-jo. Dahil sa referral ng isang kakilala, mabilis na naging malapit si Han Tae-o kay Hee-jo at halos idolo na siya nito. Pagkatapos ng trial tutoring, tinanggap si Han Tae-o ng pamilya Kang bilang opisyal na tutor. Pagdating niya sa kanyang inuupahang bahay, nakita niya ang isang taong walang tigil na kumakatok sa pintuan ng bahay ni Haewon. Ngunit si Haewon ay parang walang naririnig at abala sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, ang babaeng iyon ay ang ina ni Haewon na ang layunin ng pagpunta doon ay pera. Walang hiya pa siyang sumigaw na kung hindi siya ipinanganak nito, hindi siya makakapag-aral sa isang prestihiyosong universidad sa Korea. Nang pinagalitan si Haewon ng kanyang ina, nakita niya ang mga mata ni Han Tae-o. Hindi niya alam kung dahil sa kahihiyan o sa kaba, umalis siya sa inuupahan niyang bahay. Ngunit nakita pa rin siya ni Han Tae-o. Sa kasamaang palad, biglang umulan at ang malakas na ulan ay bumuhos sa katawan ni Haewon. Ang lamig mula sa kanyang katawan ay umabot hanggang sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, may lumitaw na payong sa itaas niya at ang taong may hawak nito ay si Han Tae-o. Tinawag ni Han Tae-o si Haewon na handa nang umalis at inanyayahan siyang uminom ng beer kasama niya. Umupo sila sa harap ng convenience store, ngunit walang nagsalita. Tahimik lang silang nakinig sa tunog ng ulan. Kinabukasan, hiniling ng asawa ng chairman Kang kay Kang In-ha na pumirma sa isang waiver ng karapatan sa mana upang bigyang daan ang kanyang sariling anak. Kung si Kang In-ha ayos lang na manatili sa kanyang kasalukuyang buhay at hindi mag-alala sa pera. Sa katunayan, inutusan na ni Han Tae-o si Kang In-ha ng mas maaga. Bagaman ang opisina na iyon ay isang proyekto pa lamang, ayon sa opinyon ng publiko at kasikatan, ito ay katumbas ng isang detalyadong plano para sa kahalili. Iyon ang dahilan kung bakit pumunta si Madam Kang kay Kang In-ha at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumirma sa isang waiver ng mana kung gusto niyang makapasok ng mas malalim sa kumpanya. Kung gusto niyang makapasok sa kumpanya, ang unang hakbang ay ang pagtalikod. Nang gabing iyon, nakilala ni Kang In-ha si Haewon sa convenience store, kaya inanyayahan niya siya at si Han Tae-o sa kanyang apartment. Nagselo si Han Tae-o. Ang kanyang kaibigan ay nagkagusto sa babaeng gusto niya. Ang pagpili kung sino ang magiging isang malaking problema. Sa katunayan, nahulaan niya kung bakit siya ay nasa tabi ni Kang In-ha. Si Kang In-ha ay isang lalaking ipinanganak na may gintong kutsara. Sa katunayan, si Haewon ay mayroon ding ambisyon tulad ni Han Tae-o. Hindi inaasahan na si Kang In-ha ay pumunta sa bahay ni Han Tae-o. Ang totoo, pinakiusapan siya ni Haewon na tulungan siyang baguhin ang kanyang buhay. Ngunit tinanggihan siya ni Han Tae-o. Umaasa siyang hindi magkakaroon ng ugnayan ang dalawa. Gayunpaman, habang pauwi na siya, kailangan niyang pigilan ang kanyang emosyon dahil gusto niya si Haewon. Sa kabilang banda, si Hee-jo ay ang half-sister ni Kang In-ha, na anak ng pangalawang asawa ng ama ni Kang In-ha. Hiniling niya sa kanyang ama na imbitahin si Kang In-ha sa Sabado para kumain sa kanilang bahay. Agad na tumutol ang panganay na anak, ngunit sa huli, pumayag pa rin ang chairman Kang dahil sa paglalambing ni Hee-jo. Ang kamera ay lumipat sa tiya. Pinayuhan ng tiya dalawa ang chairman Kang na nagsasabi lang ng kalokohan ang kanyang anak, ngunit sinabi ng chairman Kang na siya ang may-ari ng bahay. Bukod pa rito, sinabi niya na alam na niya ang tungkol sa pag-sign ni Madam sa waiver ng mana ni Kang In-ha. Pagkatapos, hindi na siya nakinig sa paliwanag ng tiya dalawa at siya mismo ang tumawag sa kanyang anak sa labas na si Kang In-ha. Nagulat si Kang In-ha nang makatanggap siya ng tawag. Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o mag-alala. Naisip din ni Han Tae-o na mas mabilis kumilos ang chairman kaysa sa inaakala niya. Sinuri nila na ang chairman ay isang walang pusong tao. Ngunit dahil kumilos na ang tiya
dalawa laban kay Kang Inha. Ginamit niya ito bilang dahilan para makuha ang commitment paper na iyon. Kasabay nito, nagpakita siya ng kabaitan kay Kang Inha. Ngunit ang totoo ay para parusahan si tita dalawa na kumilos ng mag-isa. Kaya, ang kabaitan ng Chairman Kang ay hindi magtatagal, siguro pansamantala lang. Pinayuhan ni Han Tae-o si Kang Inha na ipakita na naiintindihan niya ang kanyang posisyon at sa hinaharap, hindi siya dapat magmukhang may masamang hangarin. Sa iba pa, sundin lang nila ang mga utos ng mga ito. Nang gabing iyon, tumawag si Hijo kay Kang Inha. Sinabi niya na pumayag ang kanyang ama na kumain siya kasama si Kang Inha sa Sabado. Para pasalamatan siya, inimbita ni Kang Inha ang kanyang kapatid sa isang seafood dinner. Pagkaupo nila, nakita niya na ang waiter ay si Haewon. Pagkatapos ay ipinakilala niya siya kay Hijo bilang kanyang kaibigan. Naging mausisa si Hijo. Kung kaibigan siya ng kanyang kapatid, tiyak na kilala niya rin si Han Tae-o. Ayoko nang may babae sa tabi ng mga tao ko. Ang pahayag na ito ni Haewon ay may dalawang kahulugan, maaaring si Han Tae-o o si Kang Inha. Pagkatapos nilang kumain at ihatid si Hijo, bumalik pa si Kang Inha para hanapin si Haewon at humingi ng tawad para sa mga walang kwentang sinabi ng kanyang kapatid. Ngunit nahulaan pa rin ni Haewon ang dahilan kung bakit siya pumunta dito at diretsahang sinabi na wala siyang oras para sa pag-ibig. Hindi inaasahan na sinabi ni Kang Inha na kung papayag siya, bibilhin niya ang oras ni Haewon. Ngunit sa huli, tinanggihan pa rin siya. Ang kamera ay lumipat kay Han Tae-o na nakita si Haewon sa bus. Tinanong ni Haewon, magkano ang isang taon ng oras? Bagaman hindi naiintindihan ni Han Tae-o, naisip niya na napakamahal nito. Kaya, sa halip na gumugol ang oras sa walang kabuluhang mga bagay, mas gusto niya na lang magpahinga. Hindi inaasahan na natigatig ang damdamin ni Haewon. Sa Sabado, pagpasok pa lang ni Kang Inha sa bahay, agad siyang ginulo ng panganay na anak. Kahit na sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili na magalit, hindi pa rin naging masaya si Hijo. Kinagat niya ng malakas ang daliri ni Kang Inju. Naakit ang ibang tao dahil sa pag-aaway. Sinabi ni tita dalawa, si Jang Jae-hyun, na ang masayang gulo na ito ang dahilan kung bakit hindi dapat pumunta si Kang Inha doon. Kung naiintindihan niya, alam niya na ang dapat gawin. Pagkatapos, nalaman ng Chairman Kang ang tungkol sa pagpapaalis kay Kang Inha. Sa kabilang banda, si Kang Inju. Nagpapakasaya pa rin si Kang Inju sa ginawa niya dahil nakahanap siya ng dahilan para paalisin si Kang Inha para sa tiya dalawa. Sinabi pa niya na siguradong magpapasalamat sa kanya ang tiya dalawa. Sa parehong pagkakataon, sinabi ni Kang Inha kay Han Tae-o ang tungkol sa pagpapaalis sa kanya. Ngunit pakiramdam ni Han Tae-o na ito ay isang magandang bagay. Sa hinaharap, hindi na niya kailangang dumanas ng anumang kahihiyan. Magiging ikatlong anak siya ng Chairman Kang. Nang gabing iyon, dahil sa pagkadismaya ni Hijo sa pagpapaalis kay Kang Inha, galit siyang umalis. Pinagalitan ng Chairman Kang si Kang Inju dahil sa pagpapaalis sa kanyang bisita. Kailangan niyang isipin kung paano siya paparusahan. Sa kabilang banda, hinabol ng tiya dalawa si Hijo at sinampal ito. Tinutukoy rin ng babala ang kanyang anak na huwag na itong gumawa ng mga walang isip na bagay. Dahil sa pagkadismaya ni Hijo, galit siyang umalis ng bahay. Pagkatapos, tinawagan niya si Han Tae-o at pagkatapos ng ilang sandali, nagkita sila sa paaralan. Aksidente itong nakita ni Haewon habang dumadaan. Agad na tumayo si Hijo at ipinahayag ang kanyang pag-aari. Bago pa siya matapos magsalita, dumating na si Kang Inha para sunduin siya. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Haewon na gusto niyang makisakay pa uwi. Kaya, lumitaw silang apat sa ibaba ng gusali. Nagulat si Hijo na magkapitbahay pala si Han Tae-o at Haewon. Sa parehong pagkakataon, napansin niya na gusto ng kanyang kapatid ang babaeng iyon. Nang mga sandaling iyon, narinig ni tita dalawa, si Jang Jung-seok, ang balita mula sa kanilang katiwala na. Madalas na nababanggit ni Hijo si Kang Inha dahil ang bago niyang tutor ay inirekomenda ni Kang Inha. Pagkatapos, nakatanggap si Han Tae-o ng mensahe na siya ay tinanggal na. Pagkatapos maihatid ni Kang Inha ang kanyang kapatid sa kanilang bahay, nahulog na ang loob ni Hijo kay Han Tae-o. Sa parehong sandali, nakaupo sina Haewon at Han Tae-o sa harap ng convenience store. Nagtaka siya kung ano ang hitsura nila pagkatapos ng 15 taon. Pakiramdam ni Han Tae-o na mas mahalaga na tandaan nila ang kanilang mga layunin. Kinabukasan, nalaman ni Hijo ang tungkol sa pagpapalit ng kanyang tutor, kaya agad siyang pumunta sa paaralan para hanapin si Han Tae-o at tanungin siya kung bakit hindi siya nagpaalam. Aksidenteng nakita ito ni Haewon habang dumadaan. Gusto kita, gusto kita. Nang marinig iyon ni Han Tae-o, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang katiwala. At sinabing ililipat niya ang natitirang bayad para sa pagtuturo. Sa katunayan, ginawa niya iyon para linawin na siya ay tinanggal na at ang kanilang relasyon ay para lamang sa pagitan ng employer at empleyado. Nang lubos na naintindihan ni Hijo ang iniisip ni Han Tae-o, tila nagbago siya. Nagpaalam siya kay Han Tae-o ng walang emosyon, ngunit pagtalikod niya, umiyak siya ng husto. Ang kanyang unang pag-ibig ay natapos bago pa man ito nagsimula. Sa kabilang banda, sinadya ni Haewon na lumitaw sa harap ni Han Tae-o at sinabi na napakalamig niya kay Hijo. Sinabi ni Haewon na tingnan ni Han Tae-o si Hijo bilang isang posibilidad para makapasok siya sa mataas na lipunan, na ang ibig sabihin ay gamitin niya ang paghanga ni Hijo sa kanya. Ngunit ayaw ni Han Tae-o na saktan ang isang inosenteng tao. Ang kwento ng dalawang tao ay narinig ni Inha na nakaupo sa likod ng kurtina. Sa sandaling iyon, hindi rin niya alam kung ano ang gusto ni Haewon. Samantala, ang ina ni Haewon ay nagnakaw ng 50 milyon won mula sa mga gangster at pagkatapos ay tumakas. Kinabukasan, pumunta ang mga gangster kasama ang kanilang mga tauhan para hanapin si Haewon. Ang sampal na iyon ay
ay nagpagalit sa mga gangster. Nang susugod na sana siya ay pinigilan na siya ni Han Tae-oh. Saktong dumaan din ang gwardiya, kaya ang ginawa ng mga gangster ay binalaan lang sina Haewon na pupunta sila sa bahay niya mamayang gabi para mag-usap. Hinila ni Han Tae-oh sina Haewon papunta sa lecture hall at sinabihan siyang magtago sa ibang lugar. Hindi inaasahan, hindi man lang nag-alala sina Haewon. Lumalabas na bilyon-bilyon na siyang beses na nakaranas ng ganitong sitwasyon, ngunit hindi pa siya tumakas o nagtago. Dahil kapag tumakas siya, parang inamin niya na kamag-anak niya ang babae. Hindi na umimik si Han Tae-oh. Tahimik lang siyang umalis sa lecture hall. Kasabay nito, nang malaman ni Kang In-ha na binubuli si Haewon, tinawagan niya ito ng parang baliw. Ngunit hindi sinagot ni Haewon ang tawag dahil iniisip niya kung dapat ba niyang ituloy ang pag-ibig o piliin ang isang magandang kinabukasan. Sa sandaling ito, nakarating si Han Tae-oh sa harap ng universidad. Hindi niya pa rin kayang bitawan si Haewon, kaya bumalik siya ng mabilis. Si Kang In-ha, na hindi makontak si Haewon, ay patakbong naghahanap din sa kanya. Nang bumalik si Han Tae-oh sa lecture hall, nakita niya si Kang In-ha na niyayakap at hinahalikan si Haewon. Nakita rin ni Haewon si Han Tae-oh na hindi kalayuan. Sa ganoong paraan, hindi natuloy ang pagmamahala nilang dalawa. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng gamit si Haewon, nakita niya si Han Tae-oh na papalapit sa kanya. Sinabi niya na pansamantala siyang titira sa bahay ni Kang In-ha. Hindi naiintindihan ni Haewon kung ano ang pagkakaiba kung mananatili siya. Wala itong kahulugan para sa kanilang dalawa. Baka dumating ang araw na magsisi si Han Tae-oh. Alam ni Haewon na mas gusto ni Han Tae-oh na baguhin ang kanyang buhay kaysa sa iba. Kung magiging stable silang dalawa, wala ring magbabago. Kaya dapat siyang umalis. Nang makita ni Han Tae-oh ang papalayo na likod ni Haewon, nalungkot siya. Ngunit habang naghihintay ng bus si Haewon, patuloy niyang naaalala ang sinabi ni Han Tae-oh na hindi siya magsisisi. Kaya bumalik siya at kumatok sa pintuan. Ngunit sa sandaling iyon ay tumawag si Kang In-ha. Sa huli, pinili pa rin ni Han Tae-oh na sagutin ang tawag. Nang marinig ni Haewon ang tunog sa loob ng kwarto at hindi pa rin bumukas ang pinto, tahimik siyang umalis. Mabilis na lumipas ang panahon. Pagkalipas ng 5 taon, naging manager si Kang In-ha at si Han Tae-oh naman ay naging team leader ng training department sa conglomerate. Sa totoo lang, alam ng chairman na ang mabilis na pag-promote ni Han Tae-oh ay dahil sa pag-endorso ng propesor. Bukod pa rito, sa loob ng 5 taon, si Han Tae-oh ay hindi ang taong nagpaunlad ng bagong departamento, kundi ang kanyang tao. Ngunit sinabi ni Han Tae-oh na sa kabila ng matagal na pagpupursige, mayroon lang siyang 30 milyon won sa stock market. Ang totoo, kung wala siya, walang. Ginawa pa rin nila. Ngunit gusto niyang gawing isa sa 5 nangungunang kumpanya sa bansa ang bagong departamento. Inamin ng chairman na may kakayahan si Han Tae-oh, ngunit hindi niya ito gusto. Kaya't sinadya niyang banggitin ang ama nito. Ang pagbintang sa isang tao bilang kriminal ay isang bagay na kayang gawin ng isang taong may kakayahan. Pinaalalahanan ng chairman si Han Tae-oh na habang ipinapakita niya ang kanyang kakayahan, mas magiging curious ang kanyang mga kalaban sa kanyang background. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Han Tae-oh. Hindi ba pwedeng maging demonyo ang isang inosenteng tao? Mabilis siyang kumalma at pumayag na magbitiw at umalis sa kumpanya ngayon. Ngunit pinaalalahanan siya ng chairman na ang taong walang sinasanto ay hindi magpapakita ng kawalan ng pagpipigil sa sarili dahil sa pansamantalang pagkawala. Sa kabilang banda, sa sandaling tumalikod sila, ipapakita nila ang lahat. Ito rin ang hindi maiiwasang pagkatalo. Umaasa siya na sa hinaharap, si Han Tae-oh ay hindi mahulaan ng iba at kung gusto niyang manatili sa harap niya, kailangan niyang matutunan kung paano itago ang kanyang tunay na ugali. Kaya pala, tinuturuan lang ng chairman si Han Tae-oh. Bukod pa rito, kailangan niya ng isang taong walang sinasanto. Kaya syempre, hawak niya pa rin ang kahinaan ng taong ito sa kanyang mga kamay. Matapos ang selebrasyon, tiningnan ni Han Tae-oh ang propesor at hinulaan na magbibitiw ito sa lalong madaling panahon. Tutal, pagkatapos gamitin, wala nang iba pang mangyayari kundi ang iwanan. Nag-aalala si Kang In-ha na kapag nagbitiw ang propesor, ang pangalawang anak ang papalit sa bagong departamento. Sinabi ni Han Tae-oh sa kanya na, kung gusto ng pangalawang anak na pamunuan ang korporasyon, susundin ng bagong departamento ang landas na ito dahil ang bagong departamento ay ang lugar kung saan natipon ang kapital ng buong kumpanya at bukod pa rito. Namamahala ito ng maraming subsidiary at sangay. Paglipat ng eksena, si Han Tae-oh bilang pinakabatang kalihim ng chairman ay nagtrabaho sa tabi ng chairman sa loob ng 5 taon. Isang araw, pagkalipas ng 5 taon, biglang nalunod at nakumatos ang chairman. Pagkatapos malaman ito ng pangalawang asawa, ng pangalawang anak kasama ang mag-asawang panganay na anak, agad silang pumunta sa ospital para bumisita. Hindi inaasahan, nang dumating ang lahat, nakita nila ang chairman na nakaupo sa sofa at kumakain ng tanghalian. Sa paningin, medyo nabigo sila dahil halos lahat ay umaasa na siya ay pumanaw na ng maaga. Bukod pa rito, napansin ng 4 na tao si Han Tae-oh at naramdaman nila na siya ay lubhang kasuklam-suklam. Mula nang maging kalihim, palagi siyang nasa tabi ng chairman. Lubos siyang pinagkakatiwalaan ng chairman, kaya naman hindi maiwasang mainggit ang 4 na tao. Sa kabilang banda, nagsimulang akitin ng chairman ang mga kandidato dahil malapit nang magsimula ang Royal Project. Hanggat magiging kandidato sila, madali nilang maisa sa katuparan ang plano. Lumabas na 1 taon na ang nakalilipas, sinabi ng chairman kay Han Tae-oh na ang Royal Project ay ang pagtatayo ng isa pang bansa sa Korea, isang malaking proyekto na nagkakahalaga ng 1 bilyong won. Kinabukasan, nagkita ang pangalawang anak at ang kandidatong pinili niya. Tila may napagkasunduan silang dalawa, ngunit hindi nila alam na may nakakabit na kamera sa kanilang ibabaw at pinapanood sila. May kumuha ng kontrol sa kamera sa golf course at nahulaan ang intensyon ng pangalawang anak. Agad na kinopya ng taong ito ang video. Kasabay nito, nakatanggap si Han Tae-oh ng surveillance file. Pagkatapos niyang buksan at panoorin ito, agad niyang ibinahagi
ibahagi ang balita kay Kang Inha at Nahaewon. Hindi maintindihan ni Kang Inha kung bakit sinusuportahan ng pangalawang anak ang kandidato dahil may masamang intensyon siya sa Royal Project at sa bagong departamento. Sa sandaling ito, si Nahaewon na isang reporter ay nakatanggap ng internal na impormasyon. Ang pangalawang anak ay inimbitahang maging guest. Maaari ring sabihin na nakipagsabuatan ang pangalawang anak sa kandidato at inihanda ang lahat para sa pagkuha ng kapangyarihan. Pagkalipas ng 5 araw, nanalo ang kandidato. Nang malaman ito ng chairman, labis siyang nagalit. Humantong ito sa pagbabalik ng kanyang sakit. Nang makita ito ni Han Tae-o, agad siyang kumuha ng gamot sa puso. Uminom siya at dahan-dahang gumaling. Dahil alam ng chairman na pagkatapos manalo ang kandidato, iyak na hahamunin niya ang iba na magrebelde. Sa panahong iyon, magkakaroon din ng problema ang mga naugnay na departamento. May intensyong hatiin ang korporasyon. Inutusan ng chairman si Han Tae-o na agad na alamin kung sino ang nasa likod nito. Para mas lalo pang maintindihan, si Nahaewon ay girlfriend ni Kang Inha at hindi pa nagkikita ang kanilang mga pamilya. Sa totoo lang, inubos ng chairman ang lahat ng pera niya sa Royal Project, kaya kung mabibigo ito, siya ang masisisi sa embezzlement. Iminungkahi ni Nahaewon na imbestigahan ang assistant dahil ang pag-imbita sa pangalawang anak bilang panauhin ay hindi ideya ng kandidato, kundi ang ideya ng assistant. Kinabukasan, nalaman ni Nahaewon mula sa assistant na mayroon itong appointment sa mga kasamahan niya ngayong gabi. Sa pagpupulong, binigyang diin ng assistant ang pagpapatalsik sa chairman at paglilipat ng proyekto sa pangalawang anak. Ngunit hindi niya alam na ang usapan nila ay minamanmanan. Lumabas na binayaran ni Nahaewon ang may-ari ng restaurant para makinig at i-record ang usapan nila. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ginamit ng pangalawang anak ang impluwensya ng kandidato para paalisin ang kanyang ama at buwagin ang bagong departamento. Bukod pa rito, kasama rin ang Energy Chemical, News Agency, Logistics, at 6 na subsidiary. Sa madaling salita, kukunin niya ang lahat ng mahahalagang bagay. Ang matitira ay walang laman. Kung mangyayari iyan, si Kang Inha. Ang pangamba na hindi sila makakasabay sa bilis ng kalaban, ngunit sigurado si Han Tae-o na sila ang mananalo. Ang kandidato ni Nahaewon ay ang pain na ginamit niya upang pukawin ang chairman na ibaba ang pangalawang anak. Ang paon na ito ay nagsimula ng magkaroon ng epekto. Kaya, kinabukasan, nakipagkita siya sa isang hacker na nagngangalang Seo Nuwan. Dahil natuklasan ni Seo Nuwan na ang korporasyon na pinamamahalaan ng pangalawang asawa ng chairman ay nag-donate sa isang African Rescue Organization. Kasabay nito, tinakot ng pangalawang asawa ang direktor ng ospital kung saan naroon ang chairman at nalaman niya mula rito na malala ang sakit sa puso ng chairman. Noong gabing iyon, iniulat ni Han Tae-o sa chairman na mayroong gumagamit sa pangalan ng anak ng kandidato ni Nahaewon. Bumili ng villa sa baybayin ng Barcelona at ang account ng anak niyang babae ay nakatanggap ng $5 milyon. Ang pera ay ginawang donasyon sa relief aid ng African People's Relief Association sa pamamagitan ng peking ulat. Narinig ito ng chairman at nahulaan na gawa ito ng pangalawang asawa dahil ang taong makakakuha ng bagong departamento ay magagawang hawakan ang buong korporasyon. Ginawa niya ito upang suportahan ang kanyang anak. Bagamat napakahalaga ng bagong departamento, inakala ni Han Tae-o na dapat may iba pang ipag-alala ang chairman. Lumalabas na pagkatapos ihatid ng pangalawang anak ang kandidato na si Do, nakipagkita ang pangalawang asawa kay Enis Do, ang dating kalihim ng chairman. Sadyang gumawa siya ng pagkakataon para magkita ang dalawa. Sa katunayan, ang layunin ng mag-ina sa ibabaw ay upang makiramay kay Enis Do. Dahil pa rin sa nawala sa kanya ang posisyon kay Han Tae-o, kaya kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon na akitin si Enis Do. Ngunit sa katunayan, gusto nilang malaman ang mga lihim ng Minton Law Firm at gamitin ang kaso ng embezzlement upang isumbong ang chairman. Pagkatapos marinig iyon, tumanggi si Enis Do ng walang pag-aalinlangan at tumalikod. Gayunpaman, tinawag siya ng pangalawang anak at pinayuhan siyang huwag na maging sunod-sunuran sa kanyang ama. Sabi niya, kung magsasama sila, hindi lang Minton Law Firm ang makukuha nila, kundi makakapagtatag siya ng pinakamalaking law firm sa South Korea at doon, siya ang magiging tunay na may-ari. Hindi nila alam na noong gabing iyon, pinasok ni Seo Nuwan ang telepono ng pangalawang anak at natuklasan ang kanilang lihim na plano. Pagkatapos ay iniulat niya ang lahat kay Han Tae-o. Magdamag na nag-isip si Han Tae-o at sa wakas ay nakaisip ng isang diskarte para harapin ito. Kinabukasan ng umaga, ipinadala ni Enis Do ang isang ESP sa pangalawang anak sa pamamagitan ng courier. Ang mga file sa BISGO ay pawang ebidensya ng pagbibigay ng suhol ng chairman sa isang mambabatas. Siyempre, ang ebidensyang ito ay naitala rin ni Seo Nuwan. Ang Minton ang aking kahinaan. Gusto mo ba itong gamitin upang takutin ako? Sabi ni Han Tae-o na hindi niya naisip iyon, ngunit ang issue sa Minton ay magiging isang malalang kahinaan para sa chairman. Pagkatapos sabihin iyon, ipinakita niya ang larawan ng ebidensya at ang taong iyon ay si Enis Do, ang punong abogado ng Minton. Sa kabilang banda, pinapamadali ng pangalawang asawa ang kanyang anak na makipagtulungan sa kandidato ni Do. Sabi niya, basta maging chairman lang siya ng korporasyon, kung gusto niyang baguhin ang pangulo, maaari niya itong gawin. Pagkatapos ng chairman, matapos mag-isip ng matagal, inutusan niya si Han Tae-o na tawagan si Enis Do. Nag-propose si Kang Inha kay Nahaewon. Agad na pumayag si Nahaewon ng walang pag-aalinlangan. Kung magtatagumpay ang plano, magiging manugang siya ng chairman. Kasabay nito, tinawag ng chairman ang mga tao mula sa law firm at pinaalalahanan silang ayusin ang issue ng bagong departamento na direktang pinamamahalaan niya na maaaring magresulta sa mga legal na problema. Dahil ito ay isang kumpidensyal na bagay at upang maiwasan ang
ang paglabas ng impormasyon, kinakailangan na kolektahin ang mga telepono ng lahat. Pagkatapos kolektahin ang lahat ng telepono, nagmadali si Elif Du na intindihan niya na ang bagay na ito ay magiging isang manlang suntok sa pangalawang anak. Kung hindi niya ito agad ipapaalam sa kabilang panig, madadamay din siya. Kinaumagahan, sinabi ng pangalawang anak sa kanyang ina na si Elif Du ay ibinunyag ang tungkol sa bagong departamento, kaya't dinakip siya ng chairman. Naalala ng kanyang ina na oras na upang gamitin ang bagay na iyon. Sa shareholders meeting, inanunsyo ng chairman na siya mismo ang mamamahala sa bagong departamento at in-promote ang pangalawang anak bilang direktor ng securities firm. Ang totoo, alam ng lahat na nalulugi ang subsidiary na ito taon-taon. Ang pag-promote ay nangangahulugan din ng demotion. Samantala, nakatanggap ang korte ng ulat na nagsasabing ang chairman ay nang-aabuso sa kapangyarihan at hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin, kaya't ipinasa ng chief prosecutor ang kaso kay Hamayong-jin na gustong ipakita ang kanyang kakayahan. Sa kabilang panig, ginamit ng pangalawang asawa ang kahinaan ng chairman para takutin siya na bumaba sa pwesto. Narito si Hamayong-jin na may search warrant sa kumpanya. Ang bigat ng dalawang bagay na ito ay naging sanhi upang bumalik ang sakit sa puso ng chairman. Sinubukan niyang uminom ng gamot, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang sarili at nahulog. Ang bote ng gamot ay gumulong sa tabi. Nakita ito ng pangalawang asawa at instinct na lumapit upang iligtas ang kanyang asawa. Ngunit naisip niya ang kanyang anak, kaya tinimbang niya ang mga pro at cons. Sa huli, hindi niya dinampot ang gamot, ngunit tumayo siya at pinanood ang asawa niyang nanginginig. Pagkatapos ay tumalikod at umalis sa opisina na parang walang nangyari. Sa katunayan, hindi pa namamatay ang chairman sa sandaling ito, ngunit naghintay siya na makapasok ang pangalawang asawa sa elevator at umalis. May iba pang pumasok sa opisina. Yumuko siya at dinampot ang bote ng gamot pagkatapos ay tumingin sa chairman na nakahiga. Walang iba kundi si Han Tae-o ang taong ito. Nakita niya ang mga mata ng chairman na humihingi ng tulong at agad siyang tumawag ng ambulansya. Kasabay nito, nakatanggap din si Hamayong-jin ang tawag mula sa kanyang superior. Inutos sa kanya na kanselahin ang search operation dahil sa batas ng South Korea na nagsasaad na kung ang suspect ay nasa coma, dapat itigil ng prosecutor ang kanilang operasyon. Di nagtagal, nagpunta ang buong pamilya sa ospital at nag-akusahan sa isa't isa na sinisisi ang bawat isa sa nangyari sa kanilang ama. Ngunit sa katunayan, walang sinuman ang nag-aalala sa pasyente. Pumasok si Han Tae-o at inanunsyo ang tungkol sa. Sinabi ng doktor na kailangan ng pasyente ng tahimik na lugar, kaya umaasa siyang umuwi na muna ang lahat. Dahil sa sinabi niya na unang umalis ang pamilya ng pangalawang asawa, ngunit galit ang panganay na anak sa kalihim ng chairman. Sa kabilang banda, hindi maintindihan ng pangalawang anak kung sino pa, bukod sa kanilang pamilya at kay Emis Do, ang nakakaalam sa lihim ng Minton. Inisip ng pangalawang asawa na baka ang dating kalaban ng kanyang asawa. Lumalabas na ang ulat ay hindi gawa nila. Pinayuhan ng pangalawang asawa ang kanyang anak na samantalahin ang pagkakataon at mabilis na tawagin ang mga senior manager ng korporasyon upang magdaos ng isang emergency meeting. Ang pinakamahusay na diskarte ngayon ay ang agawin ang posisyon ng chairman. Nakaharap si Han Tae-o sa isang hamon. Ang lahat ng plano ay umiikot sa chairman, ngunit nasa koma siya ngayon, kaya ano ang dapat niyang gawin? Sa sandaling ito, nagpadala sa kanya ng mensahe si Kang In-ha. Nagkita ang dalawa sa pintuan ng ospital. Sinabi ni Han Tae-o sa kanya na hindi pa bumabalik ang malay ng chairman at hindi rin makumpirma ng doktor kung kailan siya magigising. Hindi maintindihan ni Kang In-ha kung bakit. Dati ay sigurado siyang mananalo siya, ngunit ngayon ay nangyari ang ganitong sitwasyon. Nag-aalala siya na baka mabigo ang plano. Mariing sinabi ni Han Tae-o na hindi mabibigo ang plano at ang pinakamahalaga ngayon ay hindi dapat mag-alinlangan si Kang In-ha, kung hindi ay masisira ang lahat. Ano man ang mangyari, maniwala lang siya sa kanyang sarili. Alam ni Kang In-ha na wala siyang ibang pagpipilian. Subukan na lang niyang maniwala kay Han Tae-o. Alamin natin ang dalawang bagay na ito. Una, na gustong suhulan ng panganay na anak si Han Tae-o. Ngunit tumanggi si Han Tae-o. Nagalit siya at binugbog niya ang kalihim na nagtanim ng galit sa puso ng kalihim. Ang pangalawang bagay ay nagbunyag si Han Tae-o kay Nahewon. Nang marinig niya ito, naintindihan agad ni Han Tae-o na malapit na siyang magpakasal kay Kang In-ha. Mukhang ang pagpapakasal ang huling layunin ni Nahewon. Hindi na nagpaliwanag pa si Nahewon. Nang gabing iyon, nagmamadaling pumunta si Han Tae-o sa ospital. Pagdating niya sa kwarto, wala na ang chairman sa kama. Lumalabas na ang lahat ay bahagi ng plano ni Han Tae-o noong araw na iyon. Pagkatapos malaman ng chairman na nagtaksil si Enis Do, agad niyang inutusan si Han Tae-o na tawagin ang pangalawang anak. Ngunit ito ang unang pagkakataon na sinuway ni Han Tae-o ang utos niya. Tinanong niya sa chairman kung paano niya paparusahan ang taong tatawagin niya. Bababaan ba ng ranggo o ikukulong? At kung hindi pa rin siya magbago, ano ang gagawin? Matalino ang chairman, kaya't kung pinigilan siya ni Han Tae-o, tiyak na mayroon na siyang solusyon. Iminungkahi ni Han Tae-o na resolbahin ito ng tuluyan upang hindi na maulit pa. Kailangang tanggalin ang problema bago pa ito lumala. Ang unang hakbang ng plano ay isang anonymous na ulat. Kailangang kumilos ang chairman bago ang pangalawang anak upang hindi na sila makapagsumbong muli. Sa katunayan, inimbestigahan ni Han Tae-o ang isang prosecutor na nagngangalang Hamayong-jin na dating pulis at walang ibang koneksyon. Alam ng chairman kung ano ang pinakagusto ng ganitong uri ng tao at iyon ay ang paglutas ng kaso at paggawa ng merito. Kaya, ano ang kailangan niyang gawin sa plano ni Han Tae-o? Kumilos na parang walang nangyari. Huwag na lang siyang magsalita. Muling nagtanong ang chairman pagkatapos maresolba ang issue sa pangalawang anak, sino ang ilalagay sa posisyon na iyon? Sinabi ni Han Tae-o sa kanya na ilagay ang kanyang pangatlong anak na si Kang In-ha dahil siya ang magiging scapegoat ng chairman. Siya ang magiging kontrabida. Ang pinakamahalaga, matutulungan niya ang kanyang ama sa mga bagay na hindi magawa ng kanyang dalawang kapatid. Pagkatapos magamit, maaari siyang itapon. Sa huli,
naintindihan ng chairman ang lohika ni Han Tae-o. Ngunit may isang kondisyon na si Kang In-ha ay walang masamang balak sa korporasyon. Kinaumagahan, pumunta si Han Tae-o kay Kang In-ha at ipinaliwanag ang plano ng pagpapanggap na maisakit ang chairman. Labis na nagalit si Kang In-ha kaya't sinuntok niya si Han Tae-o at tinanong pa niya kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya ng maaga. Hindi nagalit si Han Tae-o. Tumayo lang siya dahil sa sitwasyon hindi ko pinahintulutan. Kung may mangyari man, sa wakas ay mapoprotektahan si In-ha at magkaroon ng puhunan upang makapagsimula muli. Ngunit naisip ni In-ha na palaging idinidiin ni Tae-o na para sa kanya iyon. Ngunit wala ba sa Tae-o? Kaya naman sinigurado ni Tae-o sa kanya na ang dahilan kung bakit siya nabubuhay ay para gawing muli si In-ha na pangatlong anak ng presidente. Ngayon ay hinog na ang pagkakataon, gusto siyang makita ng kanyang ama. Sa parehong oras, hindi alam ng pangalawang asawa ang anumang bagay. Nagpatawag siya ng isang pulong ng lupon na malakas na sinasabing habang wala ang presidente dahil sa karamdaman. Pansamantala niyang papalitan ang posisyon na iyon ayon sa mga pamamaraan. Gayunpaman, limitado ang kanyang sariling kakayahan, kaya hindi niya ito magagampanan. Sa gayoy inirekomenda niya ang kanyang anak na pansamantalang mamahala. Sa ibang pangyayari, ginamit ni Son Juan ang teknolohiyang teknikal upang baguhin ang orihinal na sistema ng kapakanan ng kumpanya ng stock. Mula sa pamamahagi ng kabuang 1,000 shares, ginawa itong 1,000 shares bawat tao na ikinabigla ng mga empleyado sa kumpanya. Agad na bumaba ang presyo ng stock ng 30%. Pagkatapos ay pinatawag ng ahensya ng regulasyon si CEO upang imbestigahan ang hinala na sinadya niyang manipulahin ang stock market. Umabot sa 114 na trilyong won ang kabuang pagkawala. Ngunit inako ni Tae-o ang lahat ng karangalan na ito kay In-ha. Ang presidente ay hindi magawa. Ano ang dahilan? Bakit nagdulot ng ganoong pagkawala sa reputasyon ng kumpanya? Sumagot si In-ha na regalo lang iyon sa paghahanap. Sinasabi ng maaga ni Tae-o na kapag nakikipag-usap sa presidente, huwag mag-atubiling dahil kung mag-atubiling, matatapos agad ang laro. Nagpahayag si In-ha ng kanyang kahilingan para sa kanyang pagkakakilanlan, tulad ng napagkasunduan noon. Umaasa siyang opisyal siyang kikilalanin ng kanyang ama bilang kanyang anak sa harap ng lahat. Lumingon ang presidente at kinuha ang kontrata mula sa aparador. Ipinahiwatig niya na kung pipirmahan lang ang kontrata, maaaring magpatuloy ang talakayan sa ibang mga bagay. At ang nilalaman ng kontrata ay isang kasunduan tungkol sa karapatang magmana, kaya masayang pumirma si In-ha sa kontrata. Kinaumagahan, kusa na lumapit ang presidente sa kanyang pangalawang asawa at nilinaw na nahulog siya sa isang bitag. Sa galit, ang pangalawang asawa ay sumugod at nagtangkang makipag-away sa kanyang asawa. Bilang resulta, ang buong pamilya ng taxi driver na si Yo ay talunan. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon ay dumalo si In-ha sa isang family party sa ancestral home bilang miyembro ng pamilya. Nagbago ang eksena, iniimbestigahan ang presidente dahil sa pagtanggap ng suhol at si In-ha ang naging tagatulak ng wheelchair niya. Sa tulong ni Tae-o, naging pangatlong anak siya ng presidente. Ang 8th drive ng mastermind ay nagdulot ng takot sa taga-usig na nagmamadaling palayain ang mayamang ama at mula noon ay nakuha ni In-ha ang tiwala niya. Hindi niya inaasahan na siya ay magiging mainit na paksa sa mga pahayagan at pinag-uusapan din siya ng mga tao. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam. Si Tae-o ang nasa likod ng buong plano. Ang unang ginawa ng presidente matapos siyang palayain ay makipagkita sa taksil na si Hyojin. Nang makita ito, si Hyojin ay natakot at lumuhod upang humingi ng tawad. Ngunit malumanay na inanyayahan ng presidente ang kanyang dating kaibigan na tumayo. Kinaawaan pa niya ito at sinabing, kung makikita ka ng iba, iisipin nilang papatayin kita. Tungkol naman sa piskal na si Myung-jin, na responsable sa pagsisiyasat ng kaso, siya ay ginawang scapegoat. Ginamit ng mga nakatataas sa kanya ang promosyon bilang pain upang ilipat siya sa isang malayong lugar sa timog. Pagkatapos ay inihayag ang appointment na nagdulot ng gulo sa loob ng kumpanya. Si Tae-o ang naging general director ng bagong nabuong departamento at ang illegitimate child. Si In-ha ang naging vice president. Ang propesor na sumuporta kay Tae-o noon ay hindi nasiyahan. Pagkatapos ng lahat, sinuportahan niya ng buo si CEO at ngayon ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa kagustuhan ng iba. Naniniwala si Tae-o na nakasalalay ito sa desisyon ng propesor kung magpapatuloy siya sa kanyang kasalukuyang posisyon o may iba pang mga plano. Samantala, sa kabilang banda, lumipat ang pangatlong asawa mula sa ancestral home patungo sa kanayunan. Sa gabing iyon, pinatawag ng presidente ang kanyang pangalawang anak na si CEO upang makipag-usap ng pribado. Inihayag niya na hindi parurusahan ng kumpanya ang huli, ngunit kung nais niyang manatiling kanyang anak, saan man siya naroroon, dapat lang siyang mamuhay ng normal. Kung hindi, wag nang banggitin ang korporasyon. Walang puwang para kay CEO kahit sa loob ng bahay. Si CEO ay labis na hindi nasiyahan. Malinaw na maingat siyang nabuhay ng maayos, isinakripisyo ang napakaraming bagay upang maging tagapagmana, ngunit sa huli ay ito ang naging resulta. Hindi siya nasiyahan at ayaw niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang ama. Gayunpaman, ito ay mga saloobin lamang sa kanyang isipan. Sa labas, tinanggap ni CEO ang kanyang kapalaran, ngunit sa loob ay nagpaplano siya ng mas malaking plano. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pinatawag ng presidente si Tae-o upang makipag-usap ng pribado. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na gawin si In-ha na responsable sa pagbebenta ng subsidiary ng teknolohiya. Naniniwala rin si Tae-o na ang subsidiary na ito ay walang iba kundi isang labis na bagay. Kung titingnan sa pangmatagalan, tiyak na mas marami ang mawawala kaysa sa mga benepisyong maidudulot nito. Sa katunayan, matagal nang binalangkas ng presidente ang pangkalahatang plano para sa korporasyon batay sa proyekto ng hari upang itatag ang kanyang imperyo sa negosyo. Gayunpaman, sa kasalukuyan, kulang pa rin ang
pondo para sa pagtatayo ng expressway. Kaya, kung maibebenta ang subsidyary ng teknolohiya, ang problema sa pananalapi ay lubos na malulutas. Ang dahilan kung bakit ibinigay ng presidente ang gawaing ito kay Inha ay, sa totoo lang, dahil nagtitiwala siya kay Tayo. Samantala, sa ibang pangyayari, nagpropose si Inha kay Hiwon. Agad siyang pumayag at nagyakapan sila sa dalampasigan. Ibinahagi ni Inha ang balitang ito kay Taeo pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho. Sa pamamagitan ng text message, kinaumagahan, ipinahayag ni Taeo kay Inha ang tungkol sa pagbebenta ng kumpanya. Ito ang unang pagsubok matapos siyang makilala at inaasahan ng lahat na siya ay mabibigo. Tiniyak ni Taeo kay Inha na hanggat nandoon siya, magiging perpekto ang lahat. Pagkatapos noon, sinimulan nilang suriin ang taong responsable sa pagkuha ng kumpanya. Iba siya sa presidente. Siya ay kilala bilang isang makatwiran at maunawain na tao. Nakilala na ni Inha ang lalaking ito noon at palagi siyang nakakaramdam ng pagkainis kapag nakakaharap siya. Sa sandaling ito, dumating sa bahay ang dalawang subordinate na tinawag ni Inha at malinaw na medyo hindi masaya si Tayo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila napag-usapan ito dati. Tinukoy ni Inha na huwag mag-alala, ang dalawang taong ito ay ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tao, pangalawa lamang kay Tayo. Sa parehong oras, inanyayahan ng asistan si Hiwon na kumain ng pansit. Ngunit sa katunayan, nais niyang kumbinsihin siyang sumali sa politika. Bago pa siya matapos magsalita, inilagay sa mesa ang larawan ng pagpropose ni Inha kay Hiwon. Gusto ng asistant na subaybayan si Inha, ngunit aksidenteng nakuha niya ang larawan ni Hiwon. Bukod pa rito, ang artista ay walang alam tungkol dito, kaya gusto ng asistant na mamuhunan ng hiwalay kay Hiwon. Nag-isip siya saglit pagkatapos ay masaya siyang pumayag. Sa katunayan, sinabi ni Hiwon kay Taeo ang tungkol sa kanyang pakikipagkita sa asistant. Sa totoo lang, balak din niyang sanain siya para sa politika, ngunit matatag siyang tumanggi. May sinasabi pa sana si Taeo. Ngunit nang makita niya ang singsing sa kasal sa kamay ni Hiwon, tumahimik siya. Napansin ni Hiwon ang kakaibang titig niya, kaya naghanap siya ng dahilan para umalis kaagad. Hindi niya alam na ang kanilang mga kilos ay nakuna ng isang misteryosong tao. Kinaumagahan, bago ang negosasyon sa pakikipagtulungan, biglang iniulat ni Zombie iyon na ang taong responsable sa pagkuha ay biglang pinalitan. Nagulat si Taeo sa balitang ito. Alam niya na ang bagong taong responsable, si Huichan, ay hindi walang silbi. Gayunpaman, ang negosasyon ay usapan lamang sa pagitan ng nagbebenta at bumibili sa presyong handang tanggapin ng bawat panig. Kahit na ang dating diskarte ay hindi na magagamit, naniniwala si Taeo. Maaari niyang malampasan ang mga kasalukuyang problema. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa opisina, tinawagan agad ni Inha si Socho, inutusan siyang magtrabaho. Sa parehong oras, alam ni Huichan ng Daejeon Corporation na ang subsidiary na binibili nila ay walang kinabukasan. Kung hindi lang siya pinilit ng kanyang ama, matagal na sana niyang ginastos ang lahat ng kanyang pera sa real estate. Sa makatuwid, napaka-negatibo niya sa negosasyong ito. Ano man ang bentahe na sinabi ni Inha, binawasan niya ng 5% ang presyo. Sa loob ng isa oras, nagmungkahi siya ng presyo ng pagkuha na 65% lamang ng iniaalok na presyo, kasama ang kondisyon na walang mananatiling lumang empleyado. Samantala, biglang nakatanggap ng text message si Rong Mi-jun. Natanto rin ni Taeo na may problema siya, kaya nagdahilan siya na oras na para sa tanghalian at iminungkahi na magpahinga muna sila ng 60 minuto bago magpatuloy. Pagkatapos ay hinarang niya si Rong Mi-jun sa banyo. Nang utusan ni Taeo si Jong Mi-yeon na umalis sa pulong, sasabihin niya ito kay Inha ng pribado mamaya. Gayunpaman, bago pa man makapasok si Taeo sa pahingahan, dali-dali nang tinawagan ni Jong Mi-yeon si Inha upang ibalita ang balita. Hindi maintindihan ni Inha kung bakit kailangan niyang gawin iyon dahil sa huli, nasa kamay niya ang kapangyarihang magdesisyon sa pagbebenta na ito. Ibig sabihin, medyo lumampas na si Taeo sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay iniba niya ang paksa at nagpa siya na gamitin ang paraang napag-usapan nila noon. Lumalabas na nag-usap silang dalawa noong gabi bago. Nag-aalala si Inha na mabibigo ang plano sa pagbebenta ng kumpanya. Gusto niyang magpakalat ng maling impormasyon sa taong responsable na may isang dayuhan na gustong bilhin ang subsidiary sa mataas na presyo noong nakaraang taon. Tiniyak niya na ito ay makatwiran, legal, at naaayon sa regulasyon, ngunit matinding tinutulan ni Taeo ang kilos na ito. Alam niya na ang nais makita ng presidente ay tagumpay sa pagbebenta sa pamamagitan ng lehitimong paraan. Ngayon ay gustong mag-shortcut ni Inha, kaya diretsahan siyang sinabi ni Taeo na pinili niya ang pinakamalalang landas. Sa parehong oras, natanggap din ng panig ni Hai Tidegu ang maling impormasyon. Ang nagpakalat nito ay malapit kay Inha, ibig sabihin, si Dong Mayong. Sinuri ng grupo ni Hai Tidegu. Narito na kung ang isang dayuhan ay gustong bumili ng subsidiary, iyak na 10 beses itong mas mahal kaysa sa domestic market. Ang Daejeon Corporation ay maaaring kumilos muna upang makuha ang kalamangan. Kaya, masayang tinanggap ni Hai-chan ang presyo na 13% na mas mataas kaysa sa presyo ng pagkuha ng subsidiary mula kay Inha. Gayunpaman, nang malaman ito ng presidente, galit na galit siya. Kinamumuhian niya ang paggamit ng mga madilim na pamamaraan upang makamit ang isang transaksyon. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pinigilan ni Taeo si Inha sa paggamit ng mga panlilim lang. Agad na inamin ni Inha na kasalanan niya ang lahat at walang kinalaman si Taeo dito. Nagbabala ang presidente na kahit na magtagumpay sa pamamagitan ng madilim na pamamaraan, panandalian lamang
lamang ang tagumpay. At si Inha lamang ang hindi pinapayagan na gamitin ang paraang iyon. May mga bagay na hindi mo kailangang gawin sa iyong sarili, ngunit maaaring ipasa sa iba upang gawin para sa iyo. Ang mga taong ito ay umiiral upang gawin ang mga ganoong bagay, ngunit hindi alam ni Inha kung paano gamitin sila. Doon nagkamali, at ngayon na nasangkot na ang kanyang kamay sa mga kasuklam-suklam na gawain, paano pa siya mananatili sa pamilyang ito? Agad na pinaalis ng presidente si Inha. Sa kabaliktaran, pinanatili niya si Taeo at inanyayahan siyang dumalo sa family party sa Sabado. Pagkatapos ng insidenteng ito, natanto ni Inha ang kakayahan ni Taeo at napagtanto niya na hindi siya pinahalagahan ng kanyang ama. Sa totoo lang, isinasaalang-alang ng presidente na dahil kinilala niya ang kanyang pangatlong anak, maraming tao ang nanonood. Kung mayroong anumang pagkakamali, ito ay magiging kahinaan na gagamitin ng lupon ng mga direktor at maging ng korporasyon. Pakiramdam ni Taeo na dapat niyang linawin ang mga salitang ito kay Inha. Sa ganoong paraan, mas maiintindihan niya ang puso ng kanyang ama. Sa gabing iyon, nakatanggap si Inha ng tawag mula sa presidente. Hindi niya alam kung ito ay mabuti o masama. Pagkatapos marinig ang tawag, pinayuhan siya ni Taeo na pumunta ng walang alinlangan. Gayunpaman, hindi pa nagtatagal ang pag-alis ni Inha nang aksidenteng tumawag si Hiwon. Ninakawan ng wallet si Taeo at tumakas ang salarin. Si Taeo ay masyadong pagod at nawala ng malay bago pa man niya makuha ang telepono. Ang susunod na eksena ay natagpuan ni Hiwon si Taeo na walang malay sa ospital dahil sa malubhang pinsala. Narito na ang mga doktor ay agad na nagsagawa ng emergency surgery sa kanya. Habang mag-isa si Ewan sa labas ng operating room, tinawagan niya si Inha ng maraming beses, ngunit walang sumasagot. Sa katunayan, si Inha ay nasa ancestral home at nakikipag-usap sa kanyang ama. Binalaan ng presidente ang kanyang pangatlong anak na kung gusto niyang manatili sa pamilya, hindi na siya dapat gumawa ng anumang bagay na lalampas sa mga hangganan mula ngayon. Sapat na ang pagsunod sa kanyang mga utos kung kailangan niya at kumilos ayon sa mga tagubilin. Naintindihan din ni Inha na gusto siyang gawing puppet. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ng presidente na sagutin ang telepono dahil kanina pa ito tumutunog. Nang marinig ni Inha ang balita, nalaman ni Hiwon na malubhang nasugatan si Taeo at nasa ospital. Ang unang naisip ni Inha ay hindi ang pagbisita sa kanya, kundi ang utusan ang manager na pigilan ang investigasyon ng pulisya. Dahil kung lumawak ang sitwasyon, maaaring magdulot ito ng problema sa korporasyon. Pagkatapos niyang maayos ang lahat, dali-dali siyang pumunta sa ospital. Sa totoo lang, si Taeo ang mahal ni Hiwon, ngunit para sa kanyang pag-unlad, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang damdamin ni Inha para sa kanya. Ibinunyag pa na alam ni Taeo ang tungkol dito at pinahintulutan pa siya na gawin ito. Sa ibang pangyayari, iniulat ng manager sa presidente ang tungkol sa pagpigil ni Inha sa investigasyon ng pulisya. Hindi niya maintindihan kung bakit kinakailangan na gawin iyon, ngunit nakakagulat na sumang-ayon ang presidente. Lihim pa niyang inilipat si Taeo. Inilipat siya sa ospital ng korporasyon. Maagang kinaumagahan, narinig ni Haiju mula sa kanyang mga kapatid na lalaki na malubhang nasugatan si Taeo at dinala sa ospital. Dali-dali siyang pumunta sa ospital upang bisitahin siya. Sa kabaliktaran, ang panganay at pangalawang anak na lalaki ay naghinala sa isa't isa. Inisip nilang pareho na ang isa ay nasa likod ng pag-atake. Sa ospital, nagising si Taeo mula sa kanyang pagkakoma. Nang makita ito, susunduin sana ni Hiwon ang doktor, ngunit mahigpit na hinawakan ni Taeo ang kanyang kamay. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumugod si Haiju sa silid at sumunod din si Inha. Sa sandaling ito, nagkaroon ng dahilan si Hiwon upang lumabas at tawagan ang doktor. Sa katunayan, nakita ni Haiju na hinawakan ni Taeo ang kamay ni Hiwon, ngunit hindi niya sinabi kay Inha. Pagkatapos suriin ng doktor, hindi na nasa panganib si Taeo. Dali-dali ibinalita ni Inha ito sa kanyang ama at ipinaalam din ang desisyon na itago ang investigasyon. Sinabi ng presidente na pareho ang kanilang iniisip kaya hindi na kailangan pang magpaliwanag si Inha. Gayunpaman, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, pakiramdam niya ay may mali. Kaya, tinawagan niya si Hyojin at inutusan siyang imbestigahan ang isang bagay. Kasabay nito, pinayuhan din ni Haiju si Inha na huwag magpalinlang kay Haewon dahil napansin niya na hindi mahal ng babae ang kanyang kapatid. Ngunit, pumayag ang ama ni Inha sa kasal niya at ni Haewon kaya ayaw niyang marinig ang kanyang kapatid na nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang magiging hipat. Sa katunayan, nakita rin ni Inha na hinawakan ni Taeo ang kamay ni Hiwon. Sadya rin siyang naghintay. Matapos pumasok ng kanyang kapatid na babae sa silid ng pasyente bago siya pumasok. Pagbalik sa kumpanya, isiniwalat ng assistant kay Hiwon ang isang bagay. Narinig niya na may nagtatago sa insidente ng pag-atake kay Taeo at si Inha ang taong iyon. Dahil dito, hindi pa rin nagbubukas ng kaso ang pulisya hanggang ngayon. Nanatili si Inha sa ospital hanggang sa magising si Taeo. Nagsinungaling siya na ang pagtatago ng investigasyon ay ayon sa utos ng kanyang ama. Nagkasundo ang lahat na kalimutan na ang tungkol dito at walang sinumang magbabanggit nito sa anumang lugar. Naisip ni Taeo na hindi ito isang simpleng pagnanakaw, kaya bakit gumawa ng ganoong desisyon? Pinayuhan siya ni Inha na huwag nang usisain pa, hindi lamang para sa kanyang sariling kapakanan, kundi pati na rin sa kapakanan ng kumpanya. Bago siya umalis, sinadya pa niyang ipaalala na pumayag ang presidente sa kasal nila ni Hiwon. Pagkatalikod niya, dumating na si Inha sa pinangyarihan kung saan inatake si Taeo. Yumuko siya at hinawakan ang tuyong dugo. Kasabay nito, hinanap ni Taeo ang presidente upang malaman kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Nag-isip ang presidente at nagbigay ng dalawang kondisyon na huwag ipaalam sa labas ang tungkol dito at huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng biktima. Gayunpaman, pagkatapos umalis ni Taeo, inutusan niya si Hyojin na hanapin ang mastermind bago pa si Taeo. Nag-flashback si Taeo sa lugar ng taguan ni Nuwan at hiniling sa kanya na hanapin ang taong umatake sa kanya. Kinabukasan,
naman, hinanap ng nanay ni Haewon ang kanyang anak. Puwersahang humingi siya ng alawan sa kanyang anak na babae. Sa katunayan, may umupa sa kanya na gawin ito at ang bayad ay 0 milyon won. Habang naguguluhan na bumalik si Haewon sa kanyang apartment, nakita niya na matagal na siyang hinihintay ni Inha sa pintuan. Ang mga mapagmalasakit na tanong ni Inha ay nagpatumba sa kanya na lubos na nagdurusa. Ngunit hindi niya napansin ang masayang tingin ni Inha. 2 araw ang ginugol ni Sonwan at sa wakas ay nagtagumpay siyang makapasok sa sistema ng pagmamanman ng trapiko sa Seoul. Batay sa pagmamanman, natagpuan niya ang misteryosong umatake kay Taeo at iyon ay ang assistant ni Inju. Ibig sabihin, si Inju ang nasa likod ng krimen. Sa gabing iyon, dinala ni Inha si Haewon sa malaking bahay para sa family party. Hanggang sa matatapos na ang party. Pero hindi pa rin tinatanong ng chairman ang pangalan ng kanyang manugang. Ang totoo, naimbestigahan na niya ito ng matagal. Malinaw na nagtatrabaho siya para sa kandidato ni Cha Dong-guk, na karibal at kaaway ng korporasyon. Kaya umaasa ang chairman na magre-resign ang kanyang manugang. Nilinaw ni Haewon sa harap ng lahat na handa siyang mag-resign, ngunit dapat mayroong katumbas na kabayaran. Lubos na pinuri ng chairman ang katapangan ni Haewon, ngunit hindi niya gusto ang kanyang ugali. Sa totoo lang, alam ni Kang Inha kung ano talaga ang gusto ni Haewon, kaya sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil darating din ito. Pagkatapos ng 3 araw, gumaling na si Han Taeo at pinalabas na sa ospital. Sinundan niya ang assistant ni Kang Inju papunta sa isang bar at mula sa tono ng boses nito. Batay sa saloobin ng taong ito nang makita siya, nahulaan niyang mula sa simula, walang intensyon ang grupong ito na saktan siya. Kaya, ang layunin ng pag-atake ay para lamang sa babala at gusto niyang malaman kung bakit nila ito ginawa. Pinakiusapan ni Han Taeo ang kanyang assistant na sabihin kay Kang Inju na siya ay isang taong naghihiganti. Pagkatapos ay galit siyang umalis sa bar. Dali-daling nagulat ang assistant sa mastermind. Nagtungo si Han Taeo sa rooftop para sa isang sikretong pakikipagtagpo kay Haewon. Hindi na kami mag-uusap tungkol sa kanilang relasyon dahil pareho silang may magkaibang layunin at hindi maaaring magkasama. Ngunit hindi rin nila makalimutan ang isa't isa. Sa huli, naghalikan sila sa rooftop nang hindi nila alam na lahat ito ay kinunan ng litrato ng assistant. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga larawang ito kay Kang Inju. Sa araw ng kasal ni Kang Inha at Haewon, nakatanggap si Han Taeo ng impormasyon mula sa Selo 1 na si Kang Inju ay nag-invest sa mga kahina-hinalang kontrata sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, ginamit ni Kang Inju ang litrato ng halik bilang pananakot upang makipag-usap ng pribado kay Haewon. Ang totoo, nasa kanya na ang litrato ni Han Taeo at Haewon na naghahalikan. Binantaan niya si Haewon na makipagkita kay Han Taeo sa isang hotel na eksklusibo para sa mga miyembro ng korporasyon. Nang magkita sila, inihagis ni Kang Inju ang litrato sa mesa at binantaan si Han Taeo na magtrabaho para sa kanya kung hindi ay ipapakalat niya ito sa publiko. Mayroon lamang 200 sa harap ni Han Taeo. Ang patuloy na maging isang walang pangalang aso para kay Kang Inha o ang maging sanhi ng pagkaladkad kay Haewon sa gulo. Bumaba ka. Sa huli, dahil sa pagmamahal sa kanyang kasintahan, kinailangan ni Han Taeo na yumuko kay Kang Inju. Nang gabing iyon, nalunod ang dalawa sa isang masayang gabi. Naramdaman ni Han Taeo na umiikot ang kanyang ulo. Hindi niya matandaan kung ano ang nangyari. Ngunit nang magising siya kinaumagahan, puno siya ng dugo. Mahigpit niyang hawak ang isang steel needle sa kanyang kamay at sa likod niya ay ang mag-asawang Kang Inju na matagal nang patay. Sa sandaling iyon, wala nang hininga si Kang Inju at si Han Taeo ay naging pangunahing suspect sa kaso. Mabilis na nagulat ang balita tungkol sa insidente at noon lamang nalaman ni Haewon at Kang Inha na naaresto si Han Taeo. Sa kabilang dako, nagsimula na ang pagtatanong ng pulisya. Kahit anong sabihin ni Han Taeo, hindi siya pinaniniwalaan ng mga ito dahil ang hotel ay para lamang sa mga miyembro ng pamilya. Kaya't ang surveillance ng korporasyon ay nag-record lamang ng mga imahe ni Han Taeo, Kang Inju at ng babaeng assistant sa tabi niya. Naisip ni Han Taeo na dahil sa privacy, walang surveillance sa elevator at sa loob ng kwarto. Ngunit paano kung may nagtago doon bago mangyari ang kaso? Sumagot ang pulisya na hindi nila responsibilidad iyon at kailangan niyang alalahanin ang lahat ng malinaw. Bukod pa rito, natuklasan ng pulisya na may bakas ng flour powder sa katawan ni Han Taeo. Doon niya naalala na may inilagay si Kang Inju na parang gamot sa kanyang baso. Sa sandaling iyon, tumayo ang pulis at itinupi ng maayos ang manggas ni Han Taeo. Nakita nila ang bakas ng pag-injected ng flour powder. Kinumpirma niya na nagkaroon siya ng contact sa flour powder. Ngunit hindi ito tumugma sa kanyang naaalala. Sa kabilang dako, sinusubaybayan din ng chairman ang pag-unlad ng kaso. Agad siyang tumawag kay Kang Inha para tanungin kung bakit patuloy na lumalabas ang impormasyon sa kabila ng kanyang utos na pigilan ang media na mag-ulat. Mayroon ba talagang taong sadyang gumagawa nito sa loob? Binalaan ng chairman si Kang Inha na kung may gumawa nito dahil sa isang key stupid act, ang taong iyon ay kailangang mag-resign. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, hinawakan ni Kang Inha ang plate ng posisyon ni Han Taeo bilang general manager. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at galit. Umuwi siya at nakita ang kanyang asawa na nakatayo sa balkonahe. Ang totoo, nag-aalala si Haewon para kay Han Taeo. Umaasa siya na makahanap ng paraan ang kanyang asawa para tulungan si Han Taeo. Gayunpaman, binalaan siya ni Kang Inha na kahit ano pa ang mangyari, silang mag-asawa ay miyembro ng korporasyon. Ano man ang katotohanan, kailangan nilang kumilos alinsunod sa interes ng korporasyon. Kaya binigyang diin ni Kang Inha na mula ngayon, kailangang burahin ni Haewon ang lahat ng alaala ni Han Taeo sa kanyang puso. Hindi siya dapat maapektuhan pa ni Han Taeo. Kinabukasan, maagang dinala si Han Taeo sa kulungan sa kanluran at agad na naganap ang unang pagdinig sa korte. Lumabas ang kalihim ni Kang Inju bilang saksi. Ang kanyang testimonya
ay halos magkapareho sa surveillance footage na hindi direktang nagpapatunay na mayroon lamang 3 tao sa kwarto noong araw ng insidente. Bukod pa rito, binanggit din niya ang pagpapahayag ni Han Tae-o na maghihiganti siya kay Kang In-ju. Nang gabing iyon, may dumating para bisitahin si Han Tae-o at iyon ay si Kang In-ha. Sinisi niya si Han Tae-o sa pagsira sa kanilang dalawang pangarap at sa kung ano ang mayroon sila. Ang ibig sabihin ni Kang In-ha ay mula ngayon, maglalakbay sila sa magkahiwalay na landas. Biglang napansin ni Han Tae-o na may mali. Hindi man lang nagtanong si Kang In-ha kung bakit niya pinatay si Kang In-ju, na para bang hindi siya nagulat dito. Sa ikalawang pagdinig sa korte, muling lumitaw ang kalihim bilang saksi at ito ay nagsimulang magduda sa chairman. Ang taong dating gustong saktan si Han Tae-o ay patuloy na nakikisangkot sa kaso. Ang pagpatay kay Kang In-ju ay tiyak na mayroon siyang motibo. Kaya sinabi niya kay Chu Hyuk-jin na imbestigahan kung inutusan ba ni Kang In-ju ang kalihim na saktan si Han Tae-o at kung ano ang tunay na dahilan kung bakit sinaktan ni Han Tae-o si Kang In-ju. Sa ibang banda, 5 araw nang nagpapalipas ng gutom si Han Tae-o. Nang lumabas siya para lumanghap ng sariwang hangin sa hapon, bigla siyang nawalan ng malay marahil dahil sa matinding pagkauhaw o kakulangan sa nutrisyon. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng araw ng insidente. Malabo niyang nakita na mayroong ika-4 na tao sa pinangyarihan, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maaalala ang mukha nito. Nang muling magising si Han Tae-o, nasa medical room na siya. Saktong walang tao sa silid at nasa harap niya ang isang cellphone. Nang balak na niyang tumawag sa labas, biglang pumasok ang doktor. Pagkatapos, itinulak niya ang cellphone kay Han Tae-o bilang pasasalamat sa pagtulong niya sa pagpatay kay Kang In-ju. Agad na tinawagan ni Han Tae-o si Na Hae-won para hilingin sa kanya na bawiin ang investigasyon sa kaso ng pagpatay kay Kang In-ju. Sa sandaling iyon, sumugod ang isang gwardiya sa medical room at nahuli si Han Tae-o na gumagamit ng cellphone. Hindi siya nag-ingay, kinuha niya ang isang ballpen at isinulat ang isang account number sa palad ni Han Tae-o para humingi ng pera upang panatilihing sikreto ang bagay na ito. Kinaumagahan, opisyal na pinalitan ni Kang In-ha si Han Tae-o bilang general manager. Sa kanyang pag-upo sa pwesto, agad siyang nag-utos na tanggalin ang name-plate ni Han Tae-o. Samantala, nakipagkita si Na Hae-won kay Selo-won. Lumabas na si Han Tae-o ang humiling kay Na Hae-won na gawin ito. Matapos malaman ang impormasyon, si Selo-won nagtago bilang isang abogado at bumisita sa kanya sa kulungan. Umaasa si Han Tae-o na imbestigahan niya ang kalihim ni Kang In-ju dahil bukod sa dalawang namatay at sa kanyang sarili, ang kalihim ang pinakamalamang na nakakita sa taong iyon. Gayunpaman, ang tunay na nag-utos sa kalihim ay ang partner ni Han Tae-o, si Kang In-ha. Lumipat ang eksena sa ibang bahagi. Dahil sa hindi nasusuklian na pag-ibig, itinulak ng bunsong anak ng pamilya ng Chaebol ang kanyang asawa sa bathtub. Pagkatapos ay sinakal siya at dahan-dahang inihayag ang dahilan kung bakit niya ito pinakasalan. Gusto niya si Han Tae-o. Ang totoo, natagpuan na ni Selo-won ang address ng bahay ni Jang Jung-seok at sinundan ni Han Tae-o ang lokasyon upang mahanap ang kanyang apartment. Nagkataon na nakasalubong niya si Kang In-ha sa elevator at bigla siyang natuklasan na si Kang In-ha ay may koneksyon kay Jang Jung-seok, ang kalihim ni Kang In-ju. Lumabas na maraming taon na ang nakalilipas. Ang ina ni Jang Jung-seok ay isang empleyado sa korporasyon. Namatay siya sa isang aksidente sa trapiko at tumakas ang driver na sanhi ng aksidente. Dahil dito, nakasama ni Kang In-ha si Jang Jung-seok. Nagsama sila sa loob ng 7 taon. Nang malaman niya ang impormasyong ito, labis na nagulat si Han Tae-o at hindi nakapagsalita. Bukod pa rito, nahack ni Selo-won ang cellphone ni Jang Jung-seok at tumawag kay Kang In-ha. Pareho silang nag-isip na ito ay isang maling tawag lamang, ngunit hindi nila inaasahan na ang patotoo ni Jang Jung-seok ay isinaayos din ni Kang In-ha. Ang layunin ay ipabilanggo si Han Tae-o habang buhay. Kasabay nito, inatasan ni Kang In-ha ang legal department head. Ano man ang relasyon o paraan na kailangang gamitin, ay kailangang pilitin ang hukom na magbigay ng pinakamabigat na sentensya kay Han Tae-o. Pagkatapos, nagpa siya ang hukom na nagkasala si Han Tae-o sa pagpatay at nagbigay ng pinakamabigat na sentensya. Sa pangkalahatan, ang name-plate ng mga preso na pumatay o may pinakamabigat na sentensya ay pula. Nang pumasok si Han Tae-o sa selda, ang 2 preso na may dilaw na name-plate ay natakot. Nagkataon na ang kasalukuyang leader ng selda ay ang taong dating humihingi ng mataas na interes sa utang. Ang dalawa ay naging magkaibigan mula sa pagiging magkaaway. Nang gabing iyon, mas lalo pang nagalit si Kang In-ha habang iniisip niya ang sitwasyon. Lumabas na alam na niya ang sikreto ni Na Han Tae-o at Na Hae-won noon pa man, ngunit pinigilan niyang sabihin ito. Gayunpaman, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang larawan ng dalawa na magkasama. Sa sandaling iyon, pumasok si Na Hae-won. Sumugod si Kang In-ha para ipahayag ang kanyang matinding damdamin, ngunit itinulak siya ni Na Hae-won ng malakas. Iyon ang pambungad na eksena ng kwento. Itinuring ni Kang In-ha si Han Tae-o na isang aso, at dahil ayaw niyang mabusog ang aso at mag-isip na maging tao, inagaw niya si Na Hae-won. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit at umalis sa banyo. Sa totoo lang, mayroon ding tinatago si Na Hae-won. Matagal na niyang alam na nasa tapat lang si Kang In-ha at tiyak na natuklasan niya ang kanilang sikreto. Ngunit hindi niya alam kung bakit hindi niya sinabi ito kay Han Tae-o. Kinaumagahan, binisita ni Na Hae-won si Han Tae-o at sinabing gusto niyang simulan ang bagay na matagal na niyang gusto. Iminungkahi ni Han Tae-o na bisitahin nila ang chairman.
at sabihin sa kanya ng direkta na gusto niyang magtrabaho sa foundation. Pagkatapos, sinunod ni Haewon ang utos ni Han Tae-o. Lumapit siya sa chairman. Narinig ng chairman ang anino ni Han Tae-o sa boses ni Haewon, kaya binigyan niya si Haewon ng pagkakataon at sa huli, nagkasundo silang dalawa. Kasabay nito, bumili si Han Tae-o ng cellphone mula sa prison boss. Siyempre, hindi ito isang bagay na makukuha ng kahit sino. Kinaumagahan, nakatanggap si Kang In-ha ng tawag mula sa chairman. Sinabi niya kay Kang In-ha na dalhin ang kanyang asawa sa family party sa weekend na ito. Hindi na kailangang banggitin ang kanilang relasyon. Bumisita ang nanay ni Han Tae-o sa kanya sa kulungan, ngunit tumanggi si Han Tae-o na makita siya. Pagkatapos ay nagsisi siya at gumawa ng gulo, lumabag sa mga patakaran, at sa huli ay inilagay sa solitary confinement para mag-reflect. Nang gabing iyon, habang nagpapatrol ang gwardya sa maliit na bintana, tiningnan ni Han Tae-o ang kanyang mga mata at biglang naalala na ang driver noong gabing nangyari ang insidente ay hindi si Jang Jung-seo. Pagkatapos ay tumawag siya kay Seo Won at pinakiusapan siyang imbestigahan kung sino talaga ang nagmamaneho papunta sa hotel noong gabing iyon. Siguradong si Jang Jung-seo ang pumatay kay Kang In-ju at ang ebidensya ay ang driver noong gabing iyon. Kinaumagahan, ginamit ni Seo Won ang kanyang mga koneksyon upang malaman ang kinaroroonan ng driver. Ngunit napakabilis ng taong ito. Napakaswerte niya, kaya matalino siyang nakatakas sa paghabol ni Seo Won. Nang gabing iyon, nagkita ang driver at si Jang Jung-seo sa isang bar. Pero hindi niya inaasahan na papatayin siya ni Jang Jung-seo. Siyempre, ang lahat ay utos ni Kang In-ha at pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpa siya si Kang In-ha na alisin si Han Tae-o. Lumipat ang eksena. Inihayag ng chairman sa isang family party na ang posisyon ng general manager ng foundation ay ibibigay sa kanyang ikatlong manugang. Ang pahayag na ito ay agad na nagalit sa kanyang pangalawang manugang, ngunit walang sinuman ang makakabago sa kanyang desisyon. Galit na ibinaling niya ang kanyang galit kay Haewon. Pagkatapos ng party, nakatanggap ang gwardya ng utos mula kay Kang In-ha at pagkatapos ay tinawag si Han Tae-o ng mag-isa. Lumabas na binayaran ni Kang In-ha ang partner ni Seo Won at gusto niyang alisin siya. Sa sandaling iyon, nagulat ang kanyang subordinates na nakatakas si Han Tae-o sa kulungan kagabi. Pagkatapos ay kasabay nito, inulat ng gwardya kay Jang Jung-seo na bago pa man nila balaki na saktan si Han Tae-o, wala na siya sa kulungan noong nakaraang gabi. Ngayon, nagulat din ang media tungkol sa insidente. Matapos makita ang balita, dali-daling pumunta si Haewon sa pinagtataguan ni Seo Won, ngunit matagal siyang kumatok at walang sumasagot. Ang totoo, nag-neutralize si Seo Won at pinipilit siyang hanapin ang kinaroroonan ni Han Tae-o. Sa sandaling iyon, tumawag ang ina ni Haewon. Talunan na siya at gusto niyang i-blackmail ang kanyang anak. Naging kontraproduktibo ang katalinuhan ni Haewon. Sa sandaling ito, masaya siyang sumang-ayon sa blackmail ng kanyang ina. May isa pang nakakita sa pagtakas ni Han Tae-o at iyon ay si Yoon Hang-mi. Humingi siya ng tulong sa chief secretary na hanapin ang kinaroroonan ni Han Tae-o sa anumang paraan. Pagkatapos makipagkita sa kanyang ina, binigyan siya ni Haewon ng isang malaking bag ng pera at hiniling na gamitin ang kanyang mga koneksyon upang maghanap ng taong tutulong sa kanya. Sinabi niya na doble ang bayad kapag tapos na ang trabaho. Narinig ng ina ni Haewon ang napakagandang oportunidad, kaya't agad siyang pumayat. Ngunit habang iniisip niya ito, may naramdaman siyang mali. Nag-aalala siya na baka paalisin ng pamilyang Chaebol ang kanyang anak dahil sa pagtataksil at paano pa siya makakakuha ng blackmail sa hinaharap. Kaya, ikinuwento niya ang balitang ito kay Kang In-ha. Pagkatapos marinig ang balita, galit na galit si Kang In-ha at gustong patayin si Haewon. Isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kasabay nito, si Han Tae-o na wala sa sarili ay malabo ring naaalala ang araw na namatay si Kang In-ju. Malabo niyang nakita ang ika-4 na tao sa pinangyarihan at iyon ay si Kang In-ha. Biglang nagising si Han Tae-o nang maisip niya ito. Narinig ng chairman ang ingay at pumasok sa kwarto. Lumabas na pareho silang nasa opisina ng chairman sa pinakamataas na palapag ng korporasyon. Gusto ni Han Tae-o na malaman kung ano ang nangyari at kung bakit siya naroon. Sinabi ng chairman na may nag-udyok sa mga mamamatay tao na pumasok sa kulungan at kung hindi siya kumilos, malamang napatay na si Han Tae-o. Naramdaman niyang masyadong madalas lumilitaw ang kalihim ni Kang In-ju na si Jang Jung-seo, kaya inutusan niya si Chu Hyuk-jin na imbestigahan. At natagpuan niya ang ilang pahiwati. Ang kalihim ni Kang In-ju na si Jang Jung-seo at ang umaatake kay Han Tae-o ay may malakas na koneksyon kay Kang In-ha. Ipinagpalagay ng chairman na noong pinatay si Kang In-ju, malamang na nasa pinangyarihan din si Kang In-ha. Kinaumagahan, nakatanggap si Haewon ng tawag mula sa kanyang ina para magkita sa gabi. Ngunit ang taong dumating ay ang kalihim ni Kang In-ju. Walang sinabi ang taong ito at agad na pinatulog si Haewon. Nang magising siya, nakatali na siya sa isang psychiatric hospital. Sa madaling salita, binalaan ni Kang In-ha si Haewon na kung patuloy niyang iisipin si Han Tae-o, mananatili siya roon habang buhay. Kasabay nito, hinulaan ni Han Tae-o na mayroong dahilan ang chairman sa pagliligtas sa kanya. Hindi rin siya inilihim ng chairman at sinabi sa kanya ng direkta na nag-aalala siya na makikipagtulungan si Kang In-ha kay Kang Jung-mo dahil pareho silang nagsisikap na hatiin ang korporasyon. Huli na ang lahat, marahil ay nagsimula na ang plano ng paghihiwalay. At ang planong paghihiwalay na ito ay binuo ni Han Tae-o mismo. Umaasa ang chairman na mapipigilan ang planong ito at maalis si Kang In-ha sa korporasyon. Sa panahon ng pagkakakulong ni Han Tae-o, nakuha ni Kang In-ha ang maraming kahinaan ni Kang Jung-mo, ngunit hindi niya binalak na bantaan siya. Gusto niyang makuha ang bagong dibisyon at pagkatapos ay makipagtulungan kay Kang Jung-mo dahil hawak ng taong ito ang maraming mahalagang subsidiary company. Kung idaragdag ang bahagi na kukunin ni Kang In-ha, tiyak na makakalikha ito ng isang imperyo na mas malaki kaysa sa kasalukuyang korporasyon. Gusto niyang ilagay si Kang Jung-mo sa pinakamataas na posisyon. Sa ganoong kaakit-akit na alok, siya
Siyempre, handang makipagtulungan si Kang Jungmo. Sa sandaling ito, patuloy na nag-iisip si Han Tae-o ng mga paraan upang sirain ang plano ni Kang In-ha. Sa huli, nakaisip siya ng isang magandang plano. Sa kabilang dako, binigyan ni Kang In-ha si Na Hae-won ng isang pagkakataon. Kung iisipin lamang niya si Kang In-ha, tulad ng ginawa niya kay Han Tae-o, papakawalan na siya sa psychiatric hospital. Kung hindi, mananatili siya roon hanggang sa siya ay mabulok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na pumayag si Na Hae-won nang hindi nag-iisip. Ang totoo, gusto ni Kang In-ha na gamitin si Na Hae-won at nagpaplano rin siya para sa kanyang kinabukasan. Nalaman ng chairman ang balitang ito at sinabi niya kay Han Tae-o. Naintindihan din ni Han Tae-o na gusto ni Kang In-ha na gamitin si Na Hae-won para sa foundation dahil ang paghihiwalay sa korporasyon ay tiyak na mangangailangan ng malaking halaga ng pera. At nagkataon naman na si Na Hae-won ay hindi pa nagtatagal sa kanyang posisyon sa foundation. Pagkatapos, inutusan ng chairman si Chu Hyuk-jin na dalhin si Na Hae-won sa opisina at pinaalalahanan siya na kailangan niyang pag-isipan ng mabuti kung sino ang dapat niyang kampihan sa sandaling ito. Alam ni Na Hae-won kung ano ang gusto niya. Gayunpaman, bilang kapalit, umaasa siyang hindi hahadlangan ng chairman ang kanyang gagawin sa hinaharap. Nang gabing iyon, batay sa plate number, natagpuan ni Selo 1 ang lokasyon ni Han Tae-o. Sa kabilang dako, sinuri ni Han Tae-o ang plano ng kanyang pag-atake laban kay Kang In-ha. Una, kailangang personal na alisin ng chairman si Kang Jungmo at palayasin siya sa korporasyon. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay ay gawing kakampi ang taong ito, kaya kailangang ibigay kay Kang Jungmo ang kahit kalahati. Ngunit nang marinig ito, mariing tumutol ang chairman. Ngunit sinabi ni Han Tae-o na hindi pa iyon ang lahat. Pansamantalang ibinigay lamang niya ang kalahati kay Sa-jin dahil babawiin niya itong lahat sa huli. Opisyal na nagsimula ang digmaang pangkalakalan sa pagitan ni Han Tae-o at Kang In-ha. Hindi nagtagal ay dumating si Kang In-ha sa opisina sa rooftop at naabutan ang family doctor. Narinig niya ang pag-uusap nila. Nagmadaling magtago si Han Tae-o sa likod ng pader. Sa sandaling iyon, dumating ang chairman at pinalabas si Kang In-ha. Gayunpaman, nagsimulang maghinala si Kang In-ha. Malinaw na nasa mabuting kalusugan ang chairman, kaya sino ang pasyente na kinukonsulta ng doktor? Nagmungkahi si Han Tae-o na kailangan nilang makipagkita agad kay Sa-jin. Pagkatapos nito, umalis siya sa opisina sa rooftop. Pagkatapos, nakipagkita ang chairman kay Sa-jin at nagpahayag ng kahandaang hatiin ang kumpanya at ibigay ang kalahati sa kanya. Kasabay nito, sina Kang In-ha at ang kanyang kapatid na si Kang Hee-jo ay parehong nakatanggap ng balita na nagtatago si Han Tae-o sa opisina ng chairman sa rooftop. Dahil madaling nakuha ni Sa-jin ang kalahati ng kumpanya, nagpasya siyang iwan si Kang In-ha. Samantala, sa tulong ni Na Hae-won, nakuha ni Han Tae-o ang keycard sa silid kung saan namatay si Kang In-ju. Nagpunta siya sa crime scene at malabong naaalala na noong panahong iyon ay nagbi-video ang sekretarya at marahil ay nasa sahig ang cellphone na iyon. Kasabay nito, dumating si Kang Hee-jo sa opisina sa rooftop. Ngunit tahimik at walang tao sa loob. Tumingin siya sa banyo at nakita ang katawan ng kanyang ama na nakalubog sa bathtub. Ang kanyang ama ay biglang ay inatake sa puso at hindi sinasadyang nahulog sa bathtub. Ngunit hindi siya iniligtas ng kanyang anak na lalaki. Sa halip, mas lalo pa itong itinulak sa ilalim ng tubig. Pagkatapos nito, nadiskubre ni Kang Hee-jo ang insidente. Sa kabila ng paggamot ng doktor, nanatiling kritikal ang kondisyon ng chairman. Sa ngayon, ang tanging magagawa ay hintayin magkamalay siya at magkaroon ng sariling kamalayan. Kasabay nito, nalaman ni Han Tae-o ang sitwasyon at nakipagkita kay Prosecutor Ha Myung-jin na naibaba na ang ranggo. Sinabi niya na hindi siya sumuko sa pagkakataong ito, kundi nagbabayad ng utang dahil siya ang dahilan kung bakit napunta sa sitwasyong ito ang piskal. Ipinapalagay ni Han Tae-o na na-record ng cellphone ng sekretarya ang buong pangyayari noong gabing namatay si Kang In-ju. Gusto niyang manatiling prosecutor sa isang mahirap na probinsya habang buhay. O bumalik sa Seoul District Prosecutor's Office upang gumawa ng pangalan. Lahat ay nakasalalay sa desisyon ni Ha Myung-jin. Sa huli, nagpasya si Ha Myung-jin na magtiwala kay Han Tae-o. Lihim siyang pumasok sa opisina ng taga-usig at natagpuan ang lugar kung saan nakatago ang ebidensya na may kaugnayan sa kaso. Sa totoo lang, nag-aalala din siya na paano kung walang laman ang telepono. Kalmadong sinabi ni Han Tae-o kay Ha Myung-jin na kunin na siya at kumuha ng gantimpala. Sa kabila ng lahat, nasa mahirap na sitwasyon siya. Sa sandaling iyon, pumayag si Ha Myung-jin na iwan siya sa gilid ng kalsada, habang siya naman ay naghanap ng cellphone ng sekretarya. Pagkatapos gawin iyon, bumalik siya sa sasakyan at nag-charge ng cellphone. Ngunit kailangan ng smartphone ng password para ma-unlock. Kaya ginamit ni Ha Myung-jin ang kanyang propesyon, nagpunta sa isang phone store at matagumpay itong na-unlock. Kinuha niya ang telepono at tiningnan, ngunit walang video, kahit isang larawan. Puno siya ng pagsisisi dahil naniwala siya kay Han Tae-o. Galit na ibinato ni Ha Myung-jin ang telepono kay Han Tae-o. Binuksan ito ni Han Tae-o at nakita ang parehong sitwasyon. Gayunpaman, bigla siyang nakaisip ng paraan at natagpuan ang isang nakatagong folder na naglalaman ng video evidence. Sa video, noong gabi ng krimen, si Han Tae-o ay nakainom at pagod, nakahiga sa sahig, at si Kang In-ju na lasing ay biglang nakita si Chu Hyuk-jin. Walang sinabi si Chu Hyuk-jin at sinaksak siya ng isang beses. Para pumanaw siya. Pagkatapos, ginawa niyang peke ang lahat ng ebidensya. Sinisi si Han Tae-o at tinurukan siya ng kung ano. Nang matapos niya ang mga bagay na ito, may narinig na bumukas na pinto. Ang pang-apat na tao maliban kay Chu Hyuk-jin ay pumasok sa silid. Nakita ito ni Han Tae-o at isinara ang telepono. Umaasa siyang puputulin ni Ha Myung-jin ang video mula sa puntong ito dahil kung hindi matagpuan ang pang-apat na tao, maaaring makatakas si Chu Hyuk-jin sa parusa. Pagkatapos nito, ibinigay ni Ha Myung-jin ang ebidensya
ebidensya sa Deputy Chief Prosecutor. Bagaman hindi legal ang pinagmulan nito, may utang na loob siya kay Hamaeongjin kaya nag-exempt siya sa pagkakataong ito. Inutusan niya si Hamaeongjin na agad bumalik sa Seoul upang ibalik ang kanyang posisyon. Kasabay nito, ang wanted criminal na si Han Tae-o ay sumuko sa istasyon ng pulis. Mabilis na inakay ni Hamaeongjin ang mga pulis upang arestuhin ang sekretaryang si Chu. Na si Chu Hyuk-jin, ang katambal ni Kang In-ju, dahil pinaghihinalaan siyang sinaktan niya sina Kang In-ju at ang sekretarya. Ang pangalawang pagdinig ni Han Tae-o ay pangangasiwaan ni Cha Dong-wook. Sinabi niya na ito ay utos ng chairman na tulungan siyang ayusin ang bagay na ito. Dapat ding banggitin na habang kumatos ang chairman, ang bunsong anak na babae, si Kang Hee-jo, lamang ang nagbabantay sa kanyang tabi araw at gabi, umaasa na magigising siya agad. Nakipagkita si Kang In-ha kay Sa-jin, gusto niyang hikayatin ito na tulungan siyang umangat sa mas mataas na posisyon. Ngunit hindi bobo si Sa-jin dahil si Kang In-ha ay isa lamang juba, tagahatid ng motor, sa pamilya. Kung sakaling magising ang chairman, tiyak na palalayasin si Kang In-ha sa bahay, kaya imposibleng mangarap na makuha ang buong kumpanya. Ang mag-inang tiyahin at pinsan ay mayroon ding sariling pakana. Hindi lang nila gustong makuha ang suporta ng board members, kundi gusto rin nilang magtrabaho para sa kanila si Han Tae-o. Hindi nila inaasahan na nagsimula na ang plano ni Han Tae-o. Humingi si Haewon ng diborsyo kay Kang In-ha. Nagpasya siyang suportahan ang taong mahal niya sa pagkuha ng trono. Sa mga araw ng pagdinig, ibinunyag ni Han Tae-o ang buong plano sa boss. Sa sandaling sumali siya sa kumpanya, nagtatag siya ng isang investment company sa ibang bansa na orihinal na nilayon upang suportahan si Kang In-ha na maging may-ari ng kumpanya. Kaya walang nakakaalam sa pagkakaroon nito. Ilang araw pagkatapos nito, pinalaya ang boss pagkatapos niyang matapos ang kanyang sentensya sa kulungan. Mabilis siyang nahanap ni Haewon. Binigay niya sa kanya ang posisyon bilang chairman ng front company na itinatag ni Han Tae-o. Siya ay tinawag na investment genius sa Wall Street na may napakabigat na posisyon at katayuan. Narinig na ng boss ang plano ni Han Tae-o, ngunit hindi niya pa naririnig ang tungkol sa posisyong ito bilang chairman. Gayunpaman, matapos suriin ang mga dokumento, nagulat siyang malaman na siya mismo ang chairman na ito. Lumalabas na lahat ay inayos ng hacker na si Selo. Kinontrol niya ang mga tumalikod na kasosyo. Pagkatapos, umalis siya sa kanyang pinagtataguan at nagpanggap bilang isang abogado upang bisitahin si Han Tae-o. Dahil sa hindi sinasadyang pagtuklas na mayroong investment company si Han Tae-o at sa pagmamanipula ng lahat, mabilis na nabili ng investment company ang 23% ng share ng kumpanya at naging pinakamalaking shareholder. Napagtanto ni Kang In-ha ang sitwasyon at labis na nagalit. Inutusan niya si Chu Hyuk-jin na agad imbestigahan ang investment company na iyon. Sa kabilang banda, nagsimula na rin ang ikalawang pagdinig ni Han Tae-o. Dahil sa sapat na ebidensya at mga saksi, ipinahayag ng hukom sa korte na hindi na itatag ang kanyang kaso at idineklara si Han Tae-o na inosente at pinalaya. Nang malaman ni Kang In-ha na inosente si Han Tae-o, alam niyang hindi siya kalaban nito. Nag-aalala siya na baka magising ang chairman at paalisin siya sa bahay. Kaya nagpunta siya sa tabi ng kama ng kanyang ama at gusto siyang tapusin mismo. Lumalabas na gusto ni Kang In-ha na tanggalin ang briefing tubi ng kanyang ama, ngunit napigilan siya ni Han Tae-o sa tamang oras. Binilin pa niya ang halos pumapatay sa kanya na bumalik sa dati. Gayunpaman, binulag si Kang In-ha ng kanyang kasakiman. Sa kasalukuyan, gusto lang niyang nasa tuktok ng kumpanya at binalaan pa niya si Han Tae-o na huwag siyang harangin. Dito, tuluyan nang naghiwalay ang dalawa. Nang gabing iyon, ginising ng pulisya si Chu Hyuk-jin sa detention center at sinabing may bisita. Ngunit sa silid ng pagpupulong, ang tanging naroroon ay isang telepono. Lumalabas na nag-aalala si Kang In-ha na mabunyag ang pagpatay kay Kang In-ju, kaya espesyal siyang tumawag upang alamin ang saloobin ni Chu Hyuk-jin. Kahit na handang akuin ni Chu Hyuk-jin ang lahat ng kasalanan, sa kaibuturan ng kanyang puso ay natatakot din siya. Matapos ang pagpupulong, dinala ng mga pulis sa detention center si Chu Hyuk-jin sa isang lugar na walang tao. Tanggal ni Kang In-ha ang malaking banta, kaya gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa kabilang banda, naging epektibo ang plano ni Han Tae-o. Sina Kang Seong-ju at Kang In-ha ay sunod-sunod na humiling na makipagkita sa kanya, na naglalayong kunin ang mga shares mula sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Han Tae-o sa dalawang grupo. Ipinahayag niya na siya ang nasa likod ng pagmamanipula sa investment company. Ano man ang makakuha ng shares mula sa kanya ay maaaring maging pinakamalaking shareholder. Handang makipag-usap ng detalyado sina Kang Jung-mo at Kang Seong-ju. Ngunit sinabi ni Kang In-ha na hindi siya nagtitiwala kay Han Tae-o. Sa huli, hindi natuloy ang drama ng dalawang tigre na naglalabanan. Kinabukasan, tinawag ng panganay na hipag si Kang In-ha sa art gallery. Hawak niya ang shares ni Kang In-ju at ang shares mula sa kanyang pamilya. Kinumpirma niya na susuportahan niya si Kang In-ha ng buong buo. Sa sandaling iyon, tumawag si Yoon Heng-mi at inimbitahan si Kang In-ha na dumalo sa family dinner mamaya. Gayunpaman, ang biglaang pagbabago sa saloobin ni Yoon Heng-mi ay nagdulot ng hinala kay Kang In-ha na may mali. Gaya ng inaasahan, pagpasok niya sa bahay noong gabing iyon, nakita niya si Han Tae-o na nakaupo sa dining room at mukhang nakipagkasundo na siya kay Yoon Heng-mi. Nagalit ito kay Kang In-ha na umalis sa bahay nang hindi kumakain. Agad siyang umuwi at habang lalo niya itong iniisip, lalo siyang nagalit kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pulisya sa detention center. Kinabukasan, si Han Kil-soo, ang stepfather ni Han Tae-o, ay pinayagang mag-leave ng 3 araw at nakatanggap ng anonymous message na nagsasabi sa lokasyon ng ina ni Han Tae-o. Hindi nagtagal ay naharang ng kanyang stepfather ang ina ni Han Tae-o. Sa takot sa domestic abuse, nahulog siya sa
hagdan, tumama ang kanyang ulo sa bato sa ibaba at agad siyang namatay. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tip ang pulisya at dinala si Yoon Hangmi para imbestigahan sa salang pag-udyok sa isang krimen. Kasabay nito, nagdaos ng emergency press conference ang kumpanya, ngunit wala ni isa sa pamilya Kang ang dumating. Sa sandaling ito, pumasok si Kang In-ha sa bulwagan. Mayabang niyang ipinahayag na ang chairman ay walang malay at nasa ospital, at ang kumpanya ay hindi maayos dahil sa mga chismis. Sa makatuwid, pansamantala siyang gaganap bilang acting chairman upang tulungan ang kumpanya na malampasan ang pagsubok na ito. Nakatanggap si Han Tae-o ng mensahe na naglalaman ng larawan ng kanyang stepfather pagkalabas nito sa kulungan. Agad niyang napansin na may mali. Nagmaneho siya papunta sa lugar kung saan nakatira ang kanyang ina, ngunit natagpuan niya lang ang malamig na bangkay nito sa loob ng bahay. Kasabay nito, matagumpay na nakuha ni Kang In-ha ang kapangyarihan at nakatanggap ng suporta mula sa mga kongresista sa mundo ng politika. Di nagtagal, inayos ni Han Tae-o ang libing ng kanyang ina. Sa sandaling ito, dumating si Kang Seong-ju upang makiramay sa ina ni Han Tae-o. Pareho tayong nawalan ng ina. Sa tingin ko, parehong tao ang may kagagawa nito, sabi niya. Umaasa siyang matapos ni Han Tae-o ang libing ng kanyang ina at pagkatapos ay mag-uusap sila. Sa pagkakataong ito, naghahanda si Kang In-ha na tanggapin ang kanyang posisyon. Ngunit paglabas niya sa elevator, nakita niya ang prosecutor na si Ha Mayong-jin na naghihintay. Agad siyang inaresto sa kasong pagpatay at ang taong nagbigay ng tip ay si Han Tae-o. Matapos maaresto, hindi pa rin natinag si Kang In-ha. Naniniwala siyang walang sapat na ebidensya ang pulisya para akusahan siya. Malakas pa niyang sinigawan si Ha Mayong-jin na panagutin siya. Ngunit hindi nakipagtalo si Ha Mayong-jin. Hiniling lamang niya sa kanyang kasamahan na dalhin ang saksi sa interrogation room. Ang taong iyon ay ikinagulat ni Kang In-ha. Si Chu Hyuk-jin, ang sekretarya ng namatay na si Kang In-ju. Lumabas na inutusan ni Kang In-ha ang pulis sa detention center na patayin ng palihim si Chu Hyuk-jin. Ngunit matapos siyang saksakin ng 2 beses, nagpanggap ang taong iyon na magpakamatay at hindi na siya sinaksak pa at umalis sa crime scene. Sa mismong oras na iyon, ang nurse ng kulungan na nakatago sa malapit ay iniligtas si Chu Hyuk-jin. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag si Han Tae-o mula sa kanya. Pagkatapos malaman ang balita, agad na pumunta si Han Tae-o sa kulungan upang alamin kung sino ang nag-udyok sa pulis sa kulungan na saksakin si Chu Hyuk-jin. Siya ay isang walang kwentang tao na hindi mag-aatubiling iwan ang sinuman para sa sariling kapakanan. Si Kang In-ha ay walang tunay na kaibigan at si Chu Hyuk-jin ay alipin niya lamang. Tinanong niya si Kang In-ha kung bakit niya ito ginawa sa kanya. Dahil alipin na siya, dapat ay naging tapat siya hanggang sa huli, tulad ng isang aso. Doon na napagtanto ni Chu Hyuk-jin ang katotohanan. Si Prosecutor Ha Mayong-jin ay hindi rin walang ginawa at ipinakinggan niya ang recording. Lumabas na noong namatay si Kang In-ju, na record ng cellphone ng sekretarya ang proseso ng kanilang dalawang gumawa ng krimen. Sa madaling salita, sapat na ang mga saksi at ebidensya. Sa mga araw ng paghihintay sa paglilitis, nakatanggap si Kang In-ha ng liham mula sa dating chairman. Nag-apply ang kanyang ama sa civil registry para alisin siya sa talaan ng pamilya at palitan ang kanyang apelyido ng kanyang ina. Marahil ay sa sandaling ito niya tunay na napagtanto ang kanyang pagkakamali. Sa kabilang banda, tinawagan ni Kang Hee-jo si Han Tae-o dahil may mahalaga siyang kailangang talakayin. Ngunit nang dumating siya sa lumang bahay, ang dating chairman ang bumungad sa kanya. Ilang araw pagkatapos nito, natapos ang paglilitis ni Kang In-ha. Dahil sa pagpatay kay Kang In-ju na malapit na kamag-anak at pakikipagsabuatan kay Chu Hyuk-jin na pumatay sa tao at nagplano na sirain ang ebidensya, ipinahayag ng hukom na malubha ang katangian ng kanyang krimen. Kaya naman, sinentensyahan si Kang In-ha ng habang buhay na pagkabilanggo. Nang gabing iyon, nagpakamatay si Kang In-ha sa kulungan. Pagkalipas ng 3 taon, tinulungan ni Han Tae-o ang dating chairman na matupad ang kanyang pangarap. Ang taong matagumpay na nakakuha ng posisyon ay hindi si Kang In-ha o Kang Seong-ju, kundi si Han Tae-o na walang kaugnayan sa dugo. Lumalabas na ng gabing iyon, tinawag ng dating chairman si Han Tae-o sa lumang bahay upang sabihin na tanging isang taong walang pag-imbot ang maaaring maging pinuno ng kumpanya. Gayunpaman, kailangang pangalagaan ng taong iyon ang kung ano ang mayroon siya. Ngunit ikaw, hindi mo na pangalagaan ng maayos ang iyong mga nakamitang iyong pag-ibig, pagkakaibigan, at maging ang iyong pamilya. Sa huli, wala ka nang natira. Kung bibigyan kita ng huling pagkakataon, mapangalagaan mo ba ng maayos ang kumpanyang ito? Kaya ibinalik ng dating chairman kay Han Tae-o ang posisyon. Dito na nagtatapos ang kwento.